Ang artista ay nagbibigay ng acceptance speech sa entablado, ngunit ang lahat sa audience ay nakatingin sa kanilang mga telepono. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Sa sandaling ito, nakita ng kanyang manager ang litrato ng kanyang boyfriend na niloloko siya. Mabilis siyang tumakbo kay Cheon Yeon-soo at sinabing ang mga litrato ng kanyang boyfriend kasama si Jung Seok-kyung na magkasama ay nakuhanan. Nang marinig ito, sinubukan ni Cheon Yeon-soo na kumalma. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang upuan, hinamon pa siya ni Jung Seok-kyung, ang tao at ang award. Kinuha ko na silang dalawa. Kasabay nito, ang babaeng ito ay puno ng kumpiyansa na iniisip na ang susunod na award ay tiyak na sa kanya at tumayo siyang may kumpiyansa upang tanggapin ang parangal at binati si Cheon Yeon-soo. Hindi niya inakala na ganoon kabilis siyang mababalikan. Si Cheon Yeon-soo ay nanalo lang ng Best Female Singer Award at nanalo rin siya ng Golden Cicada Award. Kasabay nito, bukas palad siyang sumagot kay Jung Seok-kyung, tinanggap ko na ang parangal, kaya sayo na ang tao. Sa sandaling ito, namutla si Jung Seok-kyung na tanging magagawa ay panoorin si Cheon Yeon-soo na umakyat sa entablado upang tanggapin ang parangal. Muli, salamat sa mga fans na nagbigay sa akin ng gusto ko at salamat din sa isang tao na kumuha ng mga bagay na hindi ko kailangan. Kasabay nito, isang estudyanteng nagngangalang Yoon Nan-woo ang laging nagbibigay pansin sa lahat ng kanyang galaw. Hindi pinalampas ang bawat sandali ni Cheon Yeon-soo. Mabilis na nalaman ni Yoon Nan-woo mula sa kanyang roommate ang balita na niloko ng boyfriend ni Cheon Yeon-soo. Sa tingin niya, hindi talaga sila bagay. Hindi karapat-dapat ang lalaking ito kay Cheon Yeon-soo. Si Cheon Yeon-soo ay nasa daan pa uwi at may oras lang na tingnan ang mga litratong iyon. Sa ikalawang araw pa lang ng kanilang relasyon, atat na siyang gawing public ang relasyon para mag-ride on sa fame ni Cheon Yeon-soo. Hindi pa sila matagal na magkakilala, ngunit nag-check na siya. Dahil dito, natanto ni Cheon Yeon-soo na walang lalaking mapagkakatiwalaan at nagdesisyon siyang mag-focus sa kanyang career sa hinaharap. Pinagsabihan din niya ang kanyang assistant at manager na maging testigo para sa kanya. Kung magjowa pa ako ngayong taon, isa akong aso. Ngunit ang mga bagay ay hindi umunlad tulad ng kanyang pinlano. Isang araw, habang siya ay abala sa pagre-record ng isang bagong kanta, ang kanyang assistant ay dali-daling tumakbo at sinabi sa kanya na nag-trending na naman siya. Sumikat ang kanyang kanta na Spring Wind at sinabi niya, pwede bang mag-hot search ang ganoong kabland na kanta. Ito ay dahil kay Yoon Nan-woo, isang napakahusay na esports streamer. Sa katunayan, ginamit ni Yoon Nan-woo ang kanyang kanta sa laro at bawat beses na matatalo siya, kinakanta niya ang Key Spring Wing. Kumanga ang kanyang assistant sa streamer na ito at gusto niyang panoorin ni Cheon Yeon-soo kung paano siya mag-operate. Ngunit si Cheon Yeon-soo ay nakatuon sa pagsusulat ng kanta at walang interes sa esports. Ang hindi niya inakala, kinabukasan, lumapit sa kanya ang kanyang manager at tinawag siyang makipagtulungan sa Beautiful Soul para i-promote ang laro. Ngunit wala siyang alam sa aspetong ito. Alam ng kaibigan mong si Ji Chonpil, sabihin mo sa kanya na turuan ka. Kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang matalik na kaibigan, si Ji Chonpil, at hiniling sa kanya na gabayan siya. Ngunit bilang isang baguhan, wala siyang alam, hindi lang siya natalo ng mag-isa, kundi naapektuhan din niya ang kanyang kaibigan sa mahigit 10 laro. Halos mabaliw ang kanyang kaibigan sa kanyang mga galaw. Ayaw na niya itong turuan. Nag-text si Cheon Yeon-soo sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Tumawag siya ngunit hindi siya sinagot. Para maiwasan si Cheon Yeon-soo, nagdesisyon siyang pumunta sa kailaliman ng gubat upang mag-shoot ng pelikula. Ngunit bago pa siya makaalis, hinarangan na siya ni Cheon Yeon-soo sa bahay at determinadong gusto niyang mag-fireworks kasama siya. Nang marinig niyang gusto niyang mag-shoot ng pelikula, hindi alam ni Cheon Yeon-soo ang susunod na gagawin. Paano kaya kung humanap ka ng master para gabayan ako? Siya ay isang world-class na manlalaro. Kung gayon, iyon lang ang magagawa. Ngunit sinabi ni Cheon Yeon-soo ng paulit-ulit na huwag sabihin sa kanya kung sino siya. Alam ito ni Ji Chonpil. Gayunpaman, siya ay isang sikat na artista na nagbiyahe ng malayo. Hindi man lang siya nakainom ng tubig, pinalayas na siya ni Ji Chonpil sa bahay. Ngunit pagkaalis niya, nagkataon na nasalubong niya si Yoon Nan-woo na pupunta sa bahay ng lola niya para kumain. Nagkasalubong sila. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Yoon Nan-woo. Hindi niya inasahan na magkapareho sila ng ringtone dahil nakasuot siya ng sombrero at face mask. Kaya hindi siya nakilala ni Yoon Nan-woo. Nagkataon na tinawagan siya ni Ji Chonpil at sinabing may pabor siyang hihingin. Pwede mo bang gabayan ang kaibigan ko sa paglalaro ng Beautiful Soul sa loob ng isang buwan? Sino yan? Isang kaibigan. Isang napakabait at masunuring baguhang babae. Hindi niya inakala na tatanggapin agad siya ni Yoon Nan-woo. Siya ay isang baguhan, ngunit dahil sa pagiging matalik na kaibigan niya kay Ji Chonpil, pilit na pumayag si Yoon Nan-woo. Okay, sasabihin ko sa kanya mamaya. Hindi ka dapat bumawi sa sinabi mo sa WeChat, ha? Ito rin ang simula ng kanilang kapalaran. Pagdating ni Cheon Yeon-soo sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ji Chonpil. Naayos na ang lahat para sa kanya. Ipadadala sa kanya ang WeChat gi mamaya at sinabihan si Cheon Yeon-soo na huwag mag-alala at sundin siya. Pag-aaral ng kanyang mga kasanayan na napakahusay. Bilang resulta, binuksan ni Cheon Yeon-soo ang WeChat at nakita ang masayahing lalaking lasing sa pag-ibig, si Yoon Nan-woo. Sa isang tingin, alam niyang hindi siya isang disenteng tao. Hindi man lang siya nag-add sa kanya sa WeChat hanggang tumawag si Ji Chonpil at tinanong kung nag-ugnayan na sila. Pinagalitan siya ni Cheon Yeon-soo. Anong uri ng tao ang ipinakilala mo? Hindi mo ba alam na ang masayahing lalaking lasing sa pag-ibig ay isang lalaking naghahanap ng atensyon? Tiniyak sa kanya ni Ji Chonpil ng paulit-ulit, siya ay isang normal na estudyante na mahusay sa parehong pagkatao at
pag-aaral. Sa sandaling ito, in-add na siya ni Cheon Yeon-soo bilang kaibigan na gustong malaman kung anong klaseng tao talaga siya. Hi, hello, ako si kaibigan ni Ji Chonpil. Sana may oras kang i-drag ako kapag libre ka. Ano ang iyong nickname? Mamaya na lang kita i-add. Binigay niya sa kanya ang room number bago siya mag-online at sinabi sa kanyang mag-login mag-isa. Ang resulta, inintay niya siya sa loob ng kalahating araw, ngunit hindi siya nakita. Hindi ka pa tapos, malapit na, nagre-register pa lang ako ng account. Wala man lang siyang wifi account. Sigurado akong nakakilala ako ng isang 1,000-year-old newbie. Si Cheon Yeon-soo ay isang baguhan sa larangang ito. Wala siyang alam at natatakot siyang pagtawanan sila dahil sa kanyang mahinang operasyon. Kaya bago magsimula ang laro, gumamit siya ng voice changer. Kasabay nito, pinayuhan din ng kanyang kasama sa kwarto si Yoon Nan-woo na huwag mag-drag ng isang taong walang alam. Kung hindi niya mapapanatili ang kanyang record. Ngunit puno ng kumpiyansa si Yoon Nan-woo. Nang marinig ito, gusto ng kanyang kasama sa kwarto na tumaya sa kanya. Kung matalo ka, kailangan mong pumayag sa isang bagay na gusto namin. Sige, tumaya tayo, hindi naman ako matatalo. Sa sandaling ito, handa na si Cheon Yeon-soo na pumasok. Lahat ng kanyang kasama sa kwarto ay na-curious at gustong marinig ang kanyang boses. Hello, I'm in. Nang marinig nila ang kanyang boses, halos mamatay sila sa kakatawa. Ang boses na ito, nakakairita sa tenga. Galit na sinabi ni Yoon Nan-woo sa tatlong iba pa na umalis sila. Opisyal na nagsimula ang laro. Dapat ay magkasama sila. Ang resulta, iniwan siya ng lahat ng robot. Sa kabutihang palad, siya ay isang top player sa World Ranking Channel at nalutas niya ang napakaraming robot mag-isa. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, ngunit nakita niya si Cheon Yeon-soo na patagong nagtatago sa ilalim ng lamesa at dahan-dahang gumagapang pasulong. Kahit na ganoon, nahuli pa rin siya. Sa kritikal na sandali, kumilos si Yoon Nan-woo upang iligtas ang kanyang buhay. Upang maging handa para sa pinakamasama, binigyan siya ni Yoon Nan-woo ng isang bulletproof vest at sinabing isuot niya ito. Ang pangit nito, hindi ko isusuot. Kung mamamatay man ako, gusto kong mamatay ng maganda. Sa pagkakataong ito, nakita na siya ni Yoon Nan-woo. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang mga robot. Hinila ni Cheon Yeon-soo si Yoon Nan-woo sa ilalim ng lamesa na gustong magtago silang dalawa dito. Ang mga robot sa labas ay walang anuman para kay Yoon Nan-woo at sinabi niya kay Cheon Yeon-soo na sundan siya sa buong daan. Siguradong pananagutan ko ang iyong kaligtasan. Sobrang takot ni Cheon Yeon-soo at mahigpit siyang yumakap sa likod niya. Sa susunod na segundo, marami pang robot ang dumating. Sinabi niya kay Cheon Yeon-soo na panoorin kung paano siya maglaro. Nagpaputok siya ng isang shot na bumagsak sa ilaw sa sala. Napakagaling ng pamamaraan, nakita mo na ba ito? Naghanap siya sa paligid at natagpuan si Cheon Yeon-soo sa ibabang palapag. Sa pagkakataong ito, wala na siyang masabi. Ngunit mas hindi niya inaasahan ang mangyayari. Nang makita na matatapos na nilang dalawa ang misyon, sa pagkakataong ito ay may dumating na malaking alon ng mga robot mula sa malayo. Sinabi ni Yoon Nan-woo sa kanyang itapon ang smoke bomb na kinuha niya upang hadlangan ang kanilang paningin. Ito ba yon? Huwag mong itapon, ngunit huli na ang lahat. Ang granada sa kanyang kamay ay tumalbog sa dingding at bumalik sa kanilang dalawa. Ngayon, maganda na. Pareho na silang patay. Nang makita ito, tumawa ng malakas ang kanyang kasama sa kwarto. Pinabato ka ng iyong sariling kakampi. Alam ni Yoon Nan-woo na siya ay isang baguhan, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon siya kabad. Pasensya na, okay lang, isang misyon lang ito. Kahit na sinabi iyon ni Yoon Nan-woo, sa paghiga niya sa kama, tinanong siya ng kanyang kasama sa kwarto, ang babaeng kati mo ba ngayon ay maganda? Sa totoo lang, hindi pa niya ito nakikita. Dapat may litrato sa kanyang personal na page, pero wala. Bakit siya gumamit ng voice changer? Baka naman hindi siya babae. Hindi nila alam na ang newbie na tinutukoy nila ay si Cheon Yeon-soo, ang taong iniisip ni Yoon Nan-woo araw at gabi. Pagdating niya sa klase kinabukasan, naalala ni Yoon Nan-woo ang sinabi ng kanyang kasama sa kwarto kahapon. Hindi niya maiwasang tingnan ang personal na page ni Cheon Yeon-soo, ngunit natuklasan niya na walang laman. Wala siyang postie. Talaga bang lalaki siya na may boses na loli? Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Ji Chonpil na nagsushooting sa gubat. Sino ba talaga ang kaibigan mo? Napakabobo, hindi ko siya kamag-anak. Dapat mong i-drug siya ng maayos. Ang larong ito ay mahalaga sa kanya. Anong klaseng lugar ito? Walang signal. Sa tingin ko, dapat akong humingi ng kabayaran sa pag-break ng kontrata. Ang galing, walang signal. Ang galing talaga, walang signal. Nagkataon na nakasalubong niya ang kanyang diyosa. Tuwang-tuwa at kinabahan siya sa loob at tumayo lang siya doon ng tulala. Kasabay nito, naramdaman din ni Cheon Yeon-soo ang isang pamilyar na pakiramdam. Nagtinginan lang sila at naghiwalay. Sa kaba, aksidenteng na ipadala ni Yoon Nan-woo ang mensahe. Si Cheon Yeon-soo ba yung kanina? Nagkatinginan kami. Natulala si Cheon Yeon-soo sa kotse nang makita ang maraming numero na ipinadala niya. Litong-lito siyang nagtanong sa kanyang assistant, ano ang ibig sabihin nito? Naramdaman niyang mas marami ang ibig sabihin ay mas sumasang-ayon siya. Ito ay ikinadismaya ni Cheon Yeon-soo dahil nagpadala siya ng mensahe kanina na nagsasabing busy siya ngayon at sa ibang araw na lang sila magkikita. Hindi naman ibig sabihin na hindi na ako magpapadrag ngayon. Kailangan bang maging ganoon ka-emotional? Nakita ni Cheon Yeon-soo na ganoon siya ka-excited. Bumalik siya sa recording studio para magsulat
sumulat ng kanta at hindi siya makahanap ng anumang inspirasyon. Gusto lang niyang umuwi at maglaro ng games para mag-relax pagkatapos ng trabaho. Natuklasan niyang hindi online si Yoon Nanwoo. Nakita niyang maaga pa, nagpa siya siyang subukan ito mag-isa. Ang resulta, natalo siya pagka-login pa lang. Hindi siya sumuko at nagpa siya siyang subukan ulit. At umasa siya na mabubuhay siya ng mas matagal pa ng 1 minuto. Hindi nila ako nakikita. Sa huli, natalo pa rin siya. Nabuli siya ng iba na wala siyang natira. Kaya nag-post siya ng status para ipahayag ang kanyang damdamin. Mas mahusay pa sa akin ang manok sa pagtuktok sa keyboard. Nang makita ito ni Yoon Nanwoo, nag-like siya. Ang like na binigay niya ay smooth sailing. Gusto ko talagang i-block ka. Ikaw na flirt ka. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yoon Nanwoo ang tungkol sa laro na nilalaro niya. Hindi ako nabubuhay ng higit sa 5 minuto sa bawat laro. Nang makita ito ni Yoon Nanwoo, nagpadala siya ng mensahe na magiging online siya sa loob ng 0 minuto. Nagpa siya siyang tulungan si Cheon Yeon-soo na maranasan ang kaligayahan ng tagumpay. Napakaganda ng mood mo ngayon, ah. Tama. Pagkatapos bumalik sa dormitoryo, sinubukan ng kanyang kasama sa kwarto na kunin ang tissue ni Yoon Nanwoo gamit ang kamay niyang puno ng mantika mula sa fried chicken. Ngunit pinigilan siya ni Yoon Nanwoo. Huwag mong hawakan si Cheon Yeon-soo ko ng marumi mong kamay. Anong iyo? Kilala ka ba niya? Hindi mahalaga ang lahat ng iyon. Basta't nasa puso niya si Cheon Yeon-soo, okay na. Naalala niya ang mga nakaraang taon nang hindi siya nakakuha ng pinakamataas na ranggo sa lungsod. Nagkataon na nasalubong niya si Cheon Yeon-soo na bigo sa pagsusulit. Hindi alintana ni Cheon Yeon-soo ang kanyang sariling kalungkutan at ginamit niya ang kantang Kiss Spring Wind upang aliwin at hikayatin siya. Mula sa sandaling iyon, umibig siya sa babaeng ito na puno ng liwanag ng araw. Ngunit hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na ang newbie na inaakay niya ay si Cheon Yeon-soo. Sa pagkakataong ito, na partner sila sa dalawang kakampi. Nang makita nila ang Game King na si Yoon Nanwoo, tumalon sila sa tuwa at gusto nilang magpa-picture kasama ang master na ito. Ngunit hindi alam ng newbie na si Cheon Yeon-soo ang kanyang sikat na pangalan. Sino si Yoon Nanwoo? Ano? Hindi mo kilala si Yoon Nanwoo? Ang mobile sniper god na si streamer Yoon Nanwoo. Sa sandaling ito, naisip niya na dahil sa kanya, kaya sumikat ang Kiss Spring Wind. At alam niyang fan niya siya. Hindi na kailangang sabihin kung gaano siya ka-proud sa loob. Hindi niya inakala na darating ang araw na magiging proud siya sa sarili niya. Pagkatapos, wala na siyang balak gawin ang misyon. Tanong lang siya ng tanong kay Yoon Nanwoo kung bakit niya gusto si Cheon Yeon-soo. Dahil ba siya ay napakahusay at napakaganda? Ngunit sinabi ni Yoon Nanwoo na nakakairita siya dahil hindi niya alam na ang baguhan na nasa harapan niya ay si Cheon Yeon-soo. Kaya nang sumunod na umakyat siya sa sasakyan at inabot ang kanyang kamay, hindi siya pinansin ni Yoon Nanwoo. Sa halip, sinimulan niya ang bisikleta at umalis. Kuya, hintayin mo ako. Patuloy siyang tumatakbo sa likod ng sasakyan at tinatawag siyang Tikuya. Kuya, sa loob ng 2 kilometro bago huminto si Yoon Nanwoo, tumakbo si Cheon Yeon-soo, hingal na hingal. Sapat na ang pagpapahirap sa kanya. Sa sandaling ito, iniabot ni Yoon Nanwoo ang isang kamay. Pagkaakyat niya sa sasakyan, ibinigay ni Cheon Yeon-soo sa kanya ang lahat ng kagamitan na kinuha niya at sinabi niya, ikaw ang walking inventory. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Nagtiwala ka ba sa akin? Naman, mas mahusay ka kaysa sa mga taong nagtuturo online. Kung nagtitiwala ka sa akin, ipapasyal kita sa loob ng ilang rounds para makita mo ang aking off-road driving skills. Ang masayahing babae na pupunta sa isang blind date ay hindi inaasahan na makikita niya ang kanyang ex-boyfriend na nanloloko sa kanya dito. Siguradong hindi ko tiningnan ang kalendaryo bago ako umalis ngayon. Habang naghahanda siyang umalis, tinawag siya ng kanyang ex-boyfriend. Natigil ang kanyang performance. Humingi ka ng tulong kay Cheon Yeon-soo. Sa tingin ko, bakit hindi pa kinukuha ng mga siyentipiko ang mukha mo para gawing bulletproof vest? Ang kapal ng mukha niya ay hindi karaniwan. Ilang araw pa lang ang nakalipas, pinili niyang makipagrelasyon kay Jung Seok-kyung at iniwan si Cheon Yeon-soo. Bukod pa rito, nagtrending pa ito. Ngayon, nang kailangan niya ng tulong ni Cheon Yeon-soo, nagbago siya ng mukha at sinisi si Jung Seok-kyung. Si Jung Seok-kyung ang unang nag-akit sa akin. Uminom ako ng marami noon kaya wala akong alam. Patuloy siyang nanggugulo sa akin. Mayroon na akong girlfriend, paano ako makikipagrelasyon sa kanya? Ngunit hindi niya alam na nasa likod niya si Jung Seok-kyung. Nakita niyang ayaw siyang tulungan ni Cheon Yeon-soo at nainip siya. Anong klaseng tao ba si Jung Seok-kyung? Paano mo siya nagustuhan, ang taong puno ng iskandalo? Sa ngayon, walang makakapagligtas kay Ji Kang-hee. Hiniling ni Jung Seok-kyung na ulitin niya ang sinabi niya. Gustong bigyan sila ni Cheon Yeon-soo ng privacy. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ex-boyfriend at humingi ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako magtataksil sa iyo. Bukod pa rito, lumuhod pa siya. Dahil dito, hindi makapagsalita si Cheon Yeon-soo. Dati, nabubulag siya at nagustuhan niya ang ganitong uri ng lalaki. Mas lalo pang nagalit si Jung Seok-kyung at sinampal siya. Inakala niya na nakakuha siya ng kayamanan nang agawin niya ang boyfriend ni Cheon Yeon-soo hanggang ngayon. Ngayon niya lang talaga nakita kung gaano siya kawalang hiya. Nakita ni Cheon Yeon-soo na may nanonood sa livestream ni Yoon Nanwoo at hindi niya mapigilang sabihin, napakagaling mo talaga. Ang isang pangungusap ay nagulat sa lalaki. Nahihiyang umalis si Cheon Yeon-soo, ngunit nagulat ang lalaking ito. Mabilis siyang tumawag kay Yoon Nanwoo. Ang superstar na si Cheon Yeon-soo ay gusto ang iyong livestream. Niloloko mo ba ako? Kung niloloko kita, sana bawat araw na pupunta ang nanay ko sa palengke ay tataasan siya ng presyo. Hindi inasahan ni Yoon Nanwoo na napansin din siya ni Cheon Yeon-soo. Kung minsan, ang kapalaran ay ganoon kakakaiba. Gusto
Gusto ni Ji Kang-hee si Cheon Yeon-soo at inimbitahan niya siyang mag-dinner sa isang restaurant. Nagkataon naman, si Yoon Nan-woo at ang kanyang lolo't lola ay nag-book din sa parehong restaurant. Nagkasalubong sila ni Cheon Yeon-soo. Tiningnan niya ang direksyon kung saan umalis si Cheon Yeon-soo hanggang sa tinawag siya ng kanyang lola ng ilang beses bago siya natauhan. Nagtanong siya, ano ang nakita mo? Nakita ko ang taong gusto ng apo mo. Nang marinig ito, nasabik ang kanyang lolo. Matagal na akong gustong magkaapo sa pamamagitan ng asawa. Ilang taon na siya, kaklase mo ba siya? Nang marinig niya na si Cheon Yeon-soo ang kanyang paboritong singer, dismayado ang lolo at sinabi sa kanyang maghanap ng girlfriend. Ngunit ang kwento nila ni Cheon Yeon-soo ay hindi pa tapos. Matapos mag-dinner kasama si Ji Kang-hee, natuklasan ni Cheon Yeon-soo na nawawala ang isa sa kanyang hikaw. Naisip niyang sigurado na naiwan niya ito sa banyo kanina. Nalaglag sa loob, nagkataon na ang hikaw niya ay nahulog at pinulot ni Yoon Nan-woo. Naalala niya ang sandali na nagkasalubong sila kanina. Sigurado na kay Cheon Yeon-soo ang hikaw na ito. Mabilis siyang kumuha ng payong at hinabol siya. Si Cheon Yeon-soo naman ay naghihintay kay Ji Kang-hee sa labas. Nang makita niyang may lumabas mula sa loob, hindi niya sinasadyang tumalikod. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Yoon Nan-woo. Ang kanyang diyosa ay nasa harap mismo niya. Kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang lumapit. Excuse me, sa iyo ba ang mga hikaw na ito? Ang boses na ito, pamilyar. Pasensya na, ikaw ito ng kaibigan ko. Dahil sa biglaang pagdating ni Ji Kang-hee, ibinigay na lang ni Yoon Nan-woo ang mga hikaw sa kanya at umalis. Buong gabi ay hindi nakita ni Ji Kang-hee ang mukha niya, pero pamilyar ang boses niya, kaya pag-uwi, nag-online siya. Hindi niya mapigilang tanungin ang kausap kung nag-aaral ba ito sa lungsod na iyon. Tumugon si Cheon Yeon-soo, kung gusto mo pang magpadala ako ng 6 na larawan, ipakita mo muna sa akin ang sayo. Kung gusto mo akong lokohin para kumuha ng larawan, patayin mo muna ang computer mo at baguhin ang boses mo. Nang marinig ito, ayaw patayin ni Ji Kang-hee ang computer niya. Kung babaguhin niya ang boses niya, malalaman ni Cheon Yeon-soo na siya si Ji Chun-pil, diba? Mas mabuting mag-focus na lang siya sa misyon. Naging masaya ang dalawa sa paglalaro. Biglang narinig ni Jung Seok-kyung ang pagbukas ng pinto, kaya mabilis niyang ibinalik sa dating estado ang computer. Tinanggal ang headset at nagpanggap na masunurin dahil takot siyang may mapansing kakaiba si Yoon Nan-woo. Pinagsinungalingan niya si Yoon Nan-woo na nanonood lang siya ng pelikula, pero nanatili siyang hindi gumagalaw sa laro na naging dahilan para patuloy na tawagin siya ni Ji Kang-hee, ang bagong manlalaro. Jung Seok-kyung, bakit hindi ka na gumagalaw? Bakit narinig ni Yoon Nan-woo ang boses ng anak ko? Sabi niya na matanda na si Yoon Nan-woo kaya nagkakamali lang ito ng dinig at may gulo sa pelikula. Ang totoo, alam ni Yoon Nan-woo ang lahat, hindi lang niya ito inilalantad. Nang umalis si Yoon Nan-woo, mabilis siyang bumalik sa laro. Kahit na nahuli siya ng isang hakbang, malapit nang matalo si Ji Kang-hee. Sa pagkakataong ito, talagang humanga siya. Talagang napakahusay ng mga galaw ni Jung Seok-kyung. Takot na takot ako, ang delikado kanina. Bakit hindi ka tumakas? Gusto mong mamatay? Mamatay tayong dalawa. Hindi na malaya ni Jung Seok-kyung ang sinabi niya. Sa ilang beses nilang paglalaro, nakita ni Jung Seok-kyung na cute ang baguhang ito. Bakit parang kakaiba si Jung Seok-kyung ngayon? Hindi sinasadyang natuklasan ni Ji Kang-hee na ang password ng telepono ni Cheon Yeon-soo ay ang birthday niya. Natulala siya at agad na nagpadala ng mensahe sa online na kaibigan niya. Kung ginawa ng isang lalaki ang birthday ng isang babae na password ng telepono niya, ibig sabihin ba ay gusto niya ang babae? Sino ang gumawa sa birthday mo na password? Sa takot na may matuklasan si Jung Seok-kyung, sinabi lang ni Ji Kang-hee na kaibigan lang niya ito. Hindi siya marunong magsinungaling. Ngayon, wala na sa mood si Jung Seok-kyung na makipaglaro sa kasama niya sa kwarto. Gusto niyang lumabas para maglaro ng basketball upang magpalabas ng stress. Kasabay nito, kailangan niyang harapin ang imbitasyon ni Cheon Yeon-soo na kumain sa labas. Ginawa niyang dahilan na masakit ang tiyan niya para tanggihan siya. Gusto siyang dalhin ni Cheon Yeon-soo sa ospital, pero sinabi niyang okay lang siya kung magpapahinga siya sa bahay. Pero sa isang kisap mata, pinapabili niya sa assistant niya ang isang malaking tambak ng barbecue at masaya siyang kumakain ng malalaking piraso ng karne. Hindi niya nakalimutang magpadala ng mensahe kay Jung Seok-kyung. Nandyan ka ba, master? Si Jung Seok-kyung naman ay naglalaro ng basketball para magpalabas ng selos at walang oras para tingnan ang telepono niya. Naiinip na si Ji Kang-hee sa paghihintay dahil wala pa ring sagot ang mensahe niya, pero hindi ito nakahadlang sa pag-ubos niya ng barbecue. Biglang may narinig siyang nag-doorbell. Akala niya ay ang milk tea na in-order niya, kaya masaya siyang pumunta at binuksan ang pinto. Laking gulat niya nang makita niya si Cheon Yeon-soo. Kakausapin lang niya ito na hindi siya maganda ang pakiramdam, tapos biglang kumakain siya ng parang hayop. Sa mismong sandaling ito, tumawag si Jung Seok-kyung. Agad niyang pinatay ang tawag at ipinaliwanag kay Cheon Yeon-soo. Binili iyan ni Ji Chun-pil. Ayaw ko sanang kainin, pero pinilit niya ako. Sabi niya, mawawala raw ang sakit ng tiyan ko kapag kumain ako. Kahit 3 taong gulang na bata, hindi maniniwala sa dahilan na yan. Iniwan ni Cheon Yeon-soo ang gamot at lugaw na binili niya para kay Ji Kang-hee at umalis. Doon lang nakahinga ng maluwag si Ji Kang-hee. Gayunpaman, hindi na mukhang masarap ang barbecue sa harap niya. Sabay nito, napansin din ni Cheon Yeon-soo ang pagbabago kay Ji Kang-hee. Tinanong niya ang assistant niya kung ano ang nangyari. Kailan niya ako tinanong ng birthday mo? Pagbalik ko sa telepono, agad kong naintindihan ang nangyayari. Pagbalik ko mula sa business trip, nag-schedule agad ako ng meeting kay Ji Kang-hee. Hiningi niya ang tulong ni Ji Kang-hee sa pagpili ng regalo. Nag-alala si Ji Kang-hee dahil akala niya ay para sa kanya ang regalo. Para kanino to? Para sa nanay ko. Birthday niya sa November 7. Nang marinig niya ito, gumaan ang pakiramdam niya. Kaya pala ang password ng telepono ni Cheon Yeon-soo ay ang birthday ng nanay niya. Hindi niya inakala
samantalang pareho pala sila ng birthday. Napakabigat ng loob niya sa kalahating araw na pag-aalala. Ngayon lang gumaan ang pakiramdam niya. Kaagad siyang nagpadala ng mensahe kay Jung Seok-kyung para maghintay muna siya ng 10 minuto. Hindi na inabalang kumain ni Jung Seok-kyung ang blue crayfish na binalatan ng kaibigan niya. Tumakbo siya sa kwarto niya na dala-dala ang hipon. Pagpasok niya sa laro, agad niyang ibinigay kay Ji Kang-hee ang isang dress na nakuha niya sa laro noon. Para sa akin ba yan? Bumili ako niyan para sa iyo, worth isayuan. Nagbigay si Ji Kang-hee sa kanya ng 10 pulang sobre na tig-negatibo isayuan bawat isa. Sobrang dami niyang natanggap na sobre, kaya napagod ang kamay niya. Formal lang nagsimula ang laro. Ito ang mismong eksena noong una silang naglaro. Naghati sila sa misyon. Ang isa ay lumalaban sa kalaban at ang isa ay nangungolekta ng gamit. Mula nang malaman ni Jung Seok-kyung na may gusto kay Ji Kang-hee, ipinapakita niya lagi ang galing niya sa laro. Lumaban ka ng diretsyo, nandito ako. Ano ang kinatatakutan mo? Gusto ko ang pakiramdam na to. Ang gwapo niya. Sa harap ng taong gusto mo, syempre ipapakita mo ang pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Sa kasamaang palad, sa sumunod na segundo, nagbago ang mga bagay-bagay. Nang malapit nang matapos ang misyon, masyado siyang nag-focus sa pagpapakitang gilas at hindi niya napansin na pareho silang natalo. Hindi inaasahan ni Jung Seok-kyung na matatalo siya sa pagkakataong ito. Sinisisi niya ang blue crayfish. Sigurado ako na dahil to sa dami ng crayfish na kinain ko kagabi. Pagkatapos, inimbita niya si Ji Kang-hee na kumain ng crayfish. Gusto niya lang talagang makita si Ji Kang-hee. Nag-isip si Ji Kang-hee at tumanggi. Pakiramdam niya ay hindi pa tamang oras para magkita sila. Bigla siyang nawala. Ang pagtanggi ni Ji Kang-hee ay nakadismaya kay Jung Seok-kyung. Pero minsan, kapag nandyan na ang tadhana, hindi mo ito mapipigilan. Pagkatapos, kinailangang pumunta ni Ji Kang-hee sa Guangzhou para sa business trip. Nagdala ang assistant niya ng maraming magagandang damit para sa kanya, para kung sakaling may makilala siyang lalaki sa Guangzhou. Sa kabilang banda, pumunta rin sa Guangzhou si Jung Seok-kyung at ang kasama niya sa kwarto para sa isang programming competition. Noong una, nag-book silang dalawa ng economy class. Pero sa daan, tumawag ang staff at sinabing isa na lang ang natitirang upuan sa economy class, kaya libre nilang i-upgrade ang isa sa kanila sa first class. Syempre, masaya ang kasama niya sa kwarto sa magandang balitang ito. Walang sabi-sabi, in-upgrade niya ang sarili niya sa first class. Hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng hindi inaasahang magandang balita. At tiningnan niya, nakita niya si Ji Kang-hee, ang big star na idolo niya. Agad siyang patagong kumuha ng litrato kasama si Ji Kang-hee. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Jung Seok-kyung. Hulaan mo kung sino ang nakita ko sa first class. Sa sandaling iyon, napansin ni Jung Seok-kyung na wala sa kanya ang headset niya, kaya pumunta siya sa first class para kunin ito sa kaibigan niya. Habang naglalakad siya sa first class hallway, nakita niya ang scarf ng isang babaeng pasahero na nahulog sa sahig. Pagkatapos niyang kunin ito at akmang ibibigay sa babae, nakita niyang si Ji Kang-hee, ang babaeng gusto niya, ay nasa harap niya mismo. Natulala siya at hindi mapakali ang puso niya. Hanggang sa hilahin siya ng kasama niya sa kwarto, doon lang siya natauhan. Anong ginagawa mo rito? Gayunpaman, hindi pa rin niya inaalis ang tingin kay Ji Kang-hee. Nang matanggap niya ang mensahe, nasa business trip ako, baka wala akong oras, agad siyang nag-reply, saan ka pupunta? Agad namang tumunog ang telepono sa kamay ni Ji Kang-hee. Guangzhou, ang pagtunog ng telepono niya ay lalong nagpapaduda kay Jung Seok-kyung. Mabilis siyang nag-airplane mode. Nagpadala si Jung Seok-kyung ng isang kiha at tumingin sa kanya, ngunit wala siyang reaksyon. At dahil malapit nang lumipad ang eroplano, sinabi ng flight attendant sa kanya na bumalik sa kanyang upuan. Hindi pa rin siya sumuko. Dear passenger, malapit na pong lumipad ang eroplano. Nakita ni Jung Seok-kyung na hindi siya sinasagot ni Ji Kang-hee. Napilitan siyang umalis sa first class. Humarap siya at gusto niyang muling tingnan si Ji Kang-hee. Ngunit naharangan siya ng kortina. Pagkatapos, nag-isip siyang mabuti at naramdaman niyang hindi lang ito coincidence. Paano mangyayari yun? Pagkatapos bumaba sa eroplano, mag-check-in na sana sila ng kasama niya sa kwarto sa hotel. Ngunit nakakita sila ng teddy bear. Mayroong promotional activity ang barbecue restaurant sa harap nila. Kung maubos nila ang barbecue sa loob ng itinakdang oras, makakakuha sila ng libreng pagkain at isang regalo. Kaya mo ba yan? Minamaliit mo ba ako? Pagdating sa pagkain, kung pangalawa ako, walang maglalakas loob na maging una. Gusto rin ni Jung Seok-kyung na ibigay ang regalong ito kay Ji Kang-hee. Kaya nagtulungan ang dalawa, pero pagpasok nila sa restaurant, natulala silang dalawa. Matapos ang ingay, nalaman nilang durian barbecue pala iyon. Gusto sanang magpalit ni Jung Seok-kyung ng iba, pero naubos na ang ibang handog. Ito lang ang natitira. Dahil nakarating na sila sa puntong ito, wala na silang magagawa kundi kainin ito. Kaya naghati sila ng bayad at kumain ng 4 na piraso bawat isa. Para lang makuha ang teddy bear para kay Ji Kang-hee. Naging desperate si Jung Seok-kyung at ang kaibigan niya. Paulit-ulit nilang isinubo ang mabangong durian. Sa huli, halos masuka na sila. Nakita ni Jung Seok-kyung na kalahating durian na lang ang natitira sa kaibigan niya, habang 3 pa ang sa kanya. Nang tumalikod ang kaibigan niya para masuka, lihim siyang nagtulak ng isang piraso sa plato nito. Nararamdaman ng kasama niya sa kwarto na sobra na ang ginagawa niya. Tao ka pa ba? Kung kakain pa ako ng isa pang piraso, susuka talaga ako. Tingnan mo ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na siya makapagpigil at tumakbo siya sa isang tabi para magsuka. Nang makita ni Jung Seok-kyung ang itsura ng kaibigan niya, hindi na rin siya makapagpigil. Tulad ng inaasahan, hindi nila naubos ang durian. Kaya syempre, hindi nila nakuha ang regalo. Pero nakatitig si Jung Seok-kyung sa teddy bear para kay Ji Kang-hee at ayaw niya talaga itong sukuan. Kung gusto mo, puntahan mo na at magmakaawa ka na ibigay nila sa'yo. Gusto
Gustong papuntahin ni Jung Seok-kyung ang kaibigan niya, pero ayaw niya ng bagay na ito. Kung sino ang gusto, siya ang pumunta. Kaya kinuha ni Jung Seok-kyung ang teddy bear at buong tapang na lumapit sa waiter at sinabing, gusto ko nito. Hindi nila natapos ang misyon sa loob ng itinakdang oras, kaya hindi nila ito maibigay. Kaya nag-umpisa siyang magpakita ng pagkaawa. Ate, gusto ko po talaga yung teddy bear na yan. Bigay mo na sa akin. Muntik nang mahulog ang kasama niya sa kwarto sa kinatatayuan niya nang makita ang itsura ni Jung Seok-kyung. Sa isang kisap mata, nakuha niya ang teddy bear at biglang nagbago ang itsura niya. Pero pakiramdam ng kasama niya sa kwarto, may kakaiba kay Jung Seok-kyung. Ginamit mo ang charm mo para lang sa teddy bear na yan. Para kay Jung Seok-kyung, basta't makuha niya ang teddy bear, wala lang sa kanya ang magsakripisyo ng kaunti. Matagal siyang tinitigan ng kasama niya sa kwarto at sa huli ay sinabi, Jung Seok-kyung, in love ka na. Nang makita niyang hindi siya tumanggi, mas lalo siyang naniwala na in love na siya. At pagbalik nila sa hotel, agad na kumuha ng litrato si Jung Seok-kyung at ipinadala ito kay Ji Kang-hee. Sinabi pa niya na habang tinitingnan niya ito, lalo itong kahawig ni Ji Kang-hee. Sabi ni Ji Kang-hee ay hindi naman, pero agad niyang ni-save ang litrato at ginawa itong wallpaper ng telepono niya. Nang makita ng kasama niya sa kwarto na nag-aalala siya para kay Ji Kang-hee, tinanong niya kung pwede niyang makita ang litrato, pero wala si Jung Seok-kyung. Pagkatapos, sinabi ng kasama niya, paano kung lalaki si Ji Kang-hee? Bakit siya gagamit ng voice changer? Ang linyang ito ay tumama sa sensitibong bahagi ni Jung Seok-kyung. Dati ay pinaghihinalaan din niyang lalaki siya. Hanggang sa nagpadala si Ji Chun-pil ng litrato ng express delivery na ipinadala ni Ji Kang-hee sa kanya. Dahan-dahan niyang naalis ang pagdududa niya sa kanyang puso. May pirma pa sa album ni Ji Kang-hee na hindi binebenta. Ang galing naman. Sino ang nagpadala sa iyo? Noong una, hindi niya pinansin ang sinabi nito at ipinasa lang ang litrato kay Ji Kang-hee. Nakita ni Ji Kang-hee sa background ng litrato na ang Jung Seok-kyung ay isang sports major student na mahilig sa mga robot. Ang galing siguro ng practical skills niya at mukhang malinis. Mas lalo siyang na-excite sa online friend niya na hindi pa niya nakikita. Sa parehong oras, tinawagan din ni Jung Seok-kyung si Ji Chun-pil. Paano nagkaroon ng ganoong album ang isang tao? Ang panloob na release ng isang singer. Sabi ni Ji Chun-pil, kung hindi siya kasama ng singer, siya mismo ang singer. Ang eksena sa eroplano ay muling bumalik sa isipan niya. Ji Kang-hee, ang maliit na kahon, agad siyang tumakbo sa computer para tingnan ang schedule ni Ji Kang-hee. Nagkataon lang na may event siya sa Guangzhou ngayon. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ji Kang-hee. Nasa Guangzhou din ako. Nagkataon lang na nasa Guangzhou din si Ji Kang-hee ngayon. Mayroon pa siyang panloob na release na album. Sino ang kaibigan mo? Dalawang online friend na hindi pa nagkikita ay naglalaro ng video game. Pero hindi nila inasahan na magkasama pala sila sa iisang internet cave. Tubig mo, tubig ko, naramdaman ni Ji Kang-hee na maganda ang internet cave na ito dahil may libreng tubig pa. Pero ang totoo, ang tubig ay in-order ni Jung Seok-kyung. Ang pangit ng serbisyo ng internet cave ko. Nasa internet cave ka din? Sino ang nag-order ng rice with minced pork and fish? Sa sandaling ito, pareho silang na-realize na magkasama sila sa iisang internet cave. Nagtago agad si Ji Kang-hee para hindi siya makita. Si Jung Seok-kyung naman ay agad na tumayo para tumingin sa paligid at alamin kung sino si Little Box. Agad na nagtago si Ji Kang-hee. Kung makikita niya ako, magiging problema iyon. Dismayado siya nang hindi siya sumagot. Nakita niya ang isang anino na umalis. Ji Kang-hee, narinig ni Ji Kang-hee ang boses at huminto sa paglalakad. Nagkataon lang na na-block siya ng delivery guy. Sinamantala ni Ji Kang-hee ang pagkakataon para tumakas. Sa pagmamadali niya, nabunggo niya ang isang customer na papasok. Si Ji Kang-hee yon, di ba? Ngayon, masigurado na si Jung Seok-kyung na ang Little Box na kasama niyang naglalaro ay si Ji Kang-hee. Pagkatapos tumakas sa internet cave, naisip ni Ji Kang-hee, ano ba ang nakakatakot sa pagkikita ng dalawang online friends? Pero tiningnan niya ang sarili niya sa salamin at pati na rin ang hairstyle niya. Naramdaman niyang ang pangit niya. Pakikipagkita sa online friend. Ano mang mangyari, kailangan niyang mag-ayos ng mabuti. Nagdahilan siya na nawalan ng kuryente sa internet cave. Nagkataon lang na nawalan din ng kuryente sa internet cave na pinuntahan ko. Sigurado akong nakita niya ako, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang totoo, bukod sa programming competition, pumunta rin si Jung Seok-kyung sa Guangzhou para sa birthday concert ni Ji Kang-hee. Sayang, magkasabay sila. Pagkatapos ng programming competition, excited na silang dalawa na pumunta sa birthday party ni Ji Kang-hee. Ngunit, hinarangan sila ng dalawang security guard sa labas. Malapit nang matapos ang concert. Kahit may ticket ka, hindi ka na makakapasok. Ang girlfriend ko ay nasa loob, at kung hindi ako makakapasok kasama niya, nararamdaman ko na makikipaghiwalay siya sa akin. Sa puntong ito, napilitan ang security guard na papasukin sila. Ang fan meet ay nasa huling ang percent portion na. Pero bawat isa ay isang tanong lang ang pwedeng itanong. Tumaas lahat ng fans ang kanilang mga kamay, lalo na ang kasama sa kwarto ni Jung Seok-kyung. Ngunit sa huli, hindi siya napili. Sa halip, si Jung Seok-kyung ang nakakuha ng pagkakataon. Sino ang paborito mong streamer? Ang streamer ng magandang kaluluwa. Pagkarinig ni Jung Seok-kyung nito, lalong
natuwa siya. Mabilis siyang nagtanong, sino ang kadalasang kasama mong maglaro? Excited siyang naghintay sa sagot ni Ji Kang-hee. Nag-aalangan si Ji Kang-hee sa ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kasama ko sa paglalaro ay ako. Ang pagdating ni Cheon Yeon-soo ang nakatulong sa kanya. Binati rin niya si Ji Kang-hee ng maligayang kaarawan. Nagyakapan pa silang dalawa. Naging seloso at dismayado si Jung Seok-kyung. Umalis siya bago matapos ang fan meet. Pagkatapos ng show, kinuha ni Ji Kang-hee ang telepono niya, pero nakita niyang nagpadala si Jung Seok-kyung ng mensahe. Maligayang kaarawan, baka nalaman na niya kung sino ako. Nagpadala siya ng tiha sa kanya. Paumanhin, nagkamali lang ako. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ji Kang-kyung. Pero naramdaman din niya na hindi tamang panatilihin ang kasinungalingan. Kaya inimbitahan niyang mag-online si Jung Seok-kyung ngayong gabi. Nagplano siyang maghanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya ang totoo. Ngayong gabi ay inimbitahan ako ni Cheon Yeon-soo na magdiwang ng kaarawan ko. Dahil tinulungan siya ni Cheon Yeon-soo, nahihiya siyang tanggihan siya. Kaya pumayag siya ng may pag-aatubili. Walang alam si Jung Seok-kyung. Naligo siya at nag-ayos. Sobrang excited siya na hindi na siya nag-abalang maghapunan at nagmamadaling pumunta sa internet cave. Umaasang makita ang anino ni Ji Kang-hee doon. Lumipas ang oras ng kanilang usapan pero hindi pa rin siya nag-online at hindi rin siya nagpadala ng mensahe. Ang lakas naman ng signal ng telepono niya. Baka may nangyari sa kanya? Nagkasundo sila ng babaeng online friend niya na mag-online ng 7 isip. Pero nang buksan niya ang computer, nalaman niyang may kasama na itong ibang tao, isang lalaki pa. Kaya, naglalaro siya ng laro kasama ang ibang lalaki. Ang kasama niya sa kwarto. Ang pagkakita sa sitwasyon ay lalo pang nag-udyok kay Jung Seok-kyung. Madalas mong hinihila si Ji Kang-hee para maglaro, pero bakit may kasama na siyang iba? Ito ang nagpagalit kay Jung Seok-kyung. Hindi ko na siya hihilahin, kung gagawin ko yun, isa akong aso. Pero hindi nagtagal ay binalikan niya ang sinabi niya. Sa kabilang banda, hindi talaga makaalis si Ji Kang-hee. Malayo ang pinanggalingan ni Cheon Yeon-soo para lang batiin siya ng maligayang kaarawan, kaya nahihiya siyang tanggihan ito. Nang malapit nang matapos ang dinner party, iminungkahi ni Cheon Yeon-soo na maglaro sila. Wala nang magawa si Ji Kang-hee, kundi iwanan si Jung Seok-kyung at piliin si Cheon Yeon-soo. Nang matapos ang laro, nakita niya na online pa si Jung Seok-kyung. Agad niya itong inimbitahan na maglaro sila. Selosong tinanggihan ni Jung Seok-kyung. Ramdam ni Ji Kang-hee na galit siya, kaya gusto niya siyang bigyan ng espesyal na regalo para gumaan ang pakiramdam niya. Sinabi ng assistant niya na may bagong backpack na bago lang at napakabihira, at kahit si Ji Kang-hee, bilang isang baguhan, ay hirap makakuha ng ganitong bihirang regalo. Noon, nawalan siya ng pag-asa, pero nang marinig niya ang assistant niya na nagsasabing pwede itong bilhin, nabawi niya ang tiwala niya sa sarili. Sa puntong ito, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Jung Seok-kyung. Tinanong siya ng kasama niya sa kwarto kung ano talaga ang nangyayari. May iba siyang kasama na maglaro. Sa tingin mo, hindi ba sapat ang galing ko o hindi sapat ang bilis ng reaksyon ko? Hindi ba sapat na nandito ako? Hindi pa nakikita ng kasama niya sa kwarto ang ganitong hitsura ng isang maliit na asawa. Ikaw, na nagagalit sa sarili, gusto kitang tuksuhin ng kaunti pa. Sakto, dumaan kayo sa isang internet cave. Gusto ng kasama mo sa kwarto na maglaro ng ilang rounds. Sabi mo, internet lang ang laman ng utak mo buong araw. Bakit hindi ka na lang umuwi at mag-code? Pero pagkatapos ng isang segundo, hindi na iyon ang sinabi mo. Nakita mo ang mensahe ni Ji Kang-hee na inaaya kanyang mag-online at bibigyan ka pa niya ng regalo. Agad na nagbago ang isip mo. Pinila mo ang kasama mo sa kwarto papasok sa internet cave. Sa pagkakataong ito, tumanggi siya at ibinalik sa iyo ang mga salitang sinabi mo. Kung ganoon, pupunta ako mag-isa. Pagdating mo sa laro, naghihintay na si Ji Kang-hee sa tabi ng lawa. Suot pa niya ang damit na binigay mo sa kanya noon. Agad na gumaling ang nasugatan mong puso. Pero binaliwala pa rin niya si Ji Kang-hee. Hanggang sa nakita niya na binibigyan siya ni Ji Kang-hee ng mga bagong gamit. Bukod pa rito, sariling pera pa niya ang ginamit niya para bilhin ito para sa iba. Makikita kung gaano siya kahalaga sa puso ni Ji Kang-hee. Sabay din siyang nagpasya na ibigay kay Ji Kang-hee ang helmet na matagal na niyang ginagamit. Pero, narinig niya ang boses ng isang lalaki, "Kaka, nandito ako para kunin ang jacket ko." Agad na huminto sa paglalaro si Ji Kang-hee. Pero nakita pa rin siya ni Cheon Yeon-soo na babalik para kunin ang kanyang damit. Sa pagkakataong ito, mas malala pa ang nararamdaman niya kaysa kay Ji Chonpil. Nang bumalik si Ji Kang-hee sa laro, wala na roon ang nagsiselos na si Ji Chonpil. At hindi na rin niya tinanggap ang bag. Huwag mong sabihin na bigyan mo siya ng sombrero o kung ano pa. Ito ang nagpagulo sa isip ni Ji Kang-hee. Hindi niya alam na halos durugin na ni Cheon Yeon-soo ang bote ng tubig sa sobrang selos. Tinanong siya ng kasama niya sa kwarto kung bakit. Narinig mo ba kanina sa gawin niya na may lalaking nagsabing nakalimutan niya ang jacket niya doon? Sabi ng kasama niya sa kwarto noong gabi, masyado ka lang nag-iisip. Hindi ba't nagbago ang boses niya? Paanong hindi magagawa iyon? Tiyak na isang lalaki yon. Nag-aalala pa rin si Ji Kang-hee dahil hindi siya makahanap ng rason. Assistant, patayin mo ang computer ko. Pero hindi pa siya nakakapagpaalam kay Cheon Yeon-soo. Kaya, sinimulan niya ulit ang computer. Nakita ni Cheon Yeon-soo na galit na nag-log out siya. Pinayuhan siya ng kasama niya sa kwarto na maging mas bukas ang isip. Kung gusto mo siyang makasama sa paglalaro, syempre, dapat mo siyang patawarin. Tumabi ka, malungkot ka at handa ka nang mag-log out para patayin ang computer. Hello, Cheon Yeon-soo,
Nag-online ka pa ba? Hello, Shin Yun-soo, Shin Yun-soo, Shin Yun-soo. Hello, Shin Yun-soo, Shin Yun-soo. Hindi ko inaasahan na ang maliit na kahon na lagi kong hinihila sa laro ay si Shin Yun-soo. Nanatili lang akong tulala doon. Nang tawagin ako ng kasama ko sa kwarto, doon lang ako natauhan at sinagot ang tanong ni Ji Kang-hee. Nandito ako. Ano nang nangyari kanina? Nadiskonekta ako kanina. Hanggang ngayon, nalulunod pa rin ako sa pagkagulat. Nag-online kayo ng magkasama. Nakita ng kasama ko sa kwarto na hinila mo na naman ang maliit na kahon. Sabi niya, sino ang nagsabi kahapon na magiging aso siya kung hihilain niya pa yon? Ang abnormal mong pag-ugali ay nagpagulo sa isip ng kasama mo sa kwarto. Sa laro, wala ka ng lakas na labanan ang mga halimaw. Tulala ka lang na nakatingin kay Ji Kang-hee. Nalimutan mo pa kung ano ang susunod na gagawin. Tumayo ka lang doon at hindi ka umalis. Naguluhan si Ji Kang-hee at tinanong ka, ano nang nangyayari sa iyo, Shin Yun-soo? Doon ka lang natauhan. Medyo nawala lang ako sa sarili kanina. Nakita ni Ji Kang-hee na hindi maganda ang sitwasyon mo. At oras na rin para mag-offline si Ji Kang-hee. Pero may isang tanong pa rin sa isip ni Shin Yun-soo. Sino ang kasama mo sa team kagabi? Narinig mong sinabi ni Ji Kang-hee na kaibigan daw niya at hindi niya talaga matanggihan. Patawarin mo ako. Sa puntong ito, masayang-masaya si Shin Yun-soo na hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Ji Kang-hee. Sa pagkakataong ito, bago siya mag-online, nakalimutan niyang buksan ang voice changer. Pagkatapos mag-offline ni Shin Yun-soo, nagsimula siyang matulala. Dati, kapag naglalaro kayong dalawa, dahil siya ang maliit na kahon, inabuso mo siya sa iba't ibang paraan. Masyado na akong mataas. Kung hindi ka pa bababa, babarilin na kita. Ngayon, sa pag-iisip sa mga ginawa ko kay Ji Kang-hee noon, buti na lang at nalalapit na ang school anniversary. Bilang isang estudyante ng South University, dadalo rin si Ji Kang-hee sa anniversary ng paaralan. Gusto ni Shin Yun-soo na gamitin ang pagkakataong ito para gumanap ng maayos sa harap ni Ji Kang-hee. Tamang-tama, ngayon ang araw ng rehearsal. Maaga kayong dumating ni Ji Chun-pil. At tama nga, nakita ninyong dumating si Ji Kang-hee. Napakasaya ni Ji Chun-pil. Tiningnan ni Shin Yun-soo si Ji Kang-hee mula sa malayo. Lihim siyang nagalak sa puso niya. Sa totoo lang, sabik din si Ji Kang-hee sa araw ng anibersaryo ng paaralan. Gusto rin niyang makita kung ano ba talaga ang hitsura ni Shin Yun-soo. Patuloy niyang tinatanong ang assistant kung maganda ba ang suot niyang damit ngayon. Sabi ng assistant, wala nang gaganda pa sa iyo. Sa wakas, napanatag siya. Nagsimula siyang magpadala ng mensahe kay Shin Yun-soo. Saan ka na? Hindi niya alam na si Shin Yun-soo ay nakatitig sa kanya. Nakita niya ang mensaheng ipinadala niya. Nandito ako sa maliit na auditorium. Sinimula ni Ji Kang-hee na tumingin sa paligid at hinanap si Shin Yun-soo. Tinanong niya, nasaan ka? Nandito ka na. Gusto mong sunduin kita? Hindi pa ako nakakarating. Niloko mo ako na nasa registration desk ka sa harap ng auditorium. Pagkatapos makita ang mensahe mo, palihim na pumunta si Ji Kang-hee sa registration counter sa pinto. Naghahanap sa anino ni Shin Yun-soo. Ang resulta, nakita niya ang isang matabang lalaki na nakasalamin. Ang utak niya ay parang bubuyog. Hindi kaya siya si Shin Yun-soo. Mabuti na lang at humanga ang matabang lalaki sa kanya at humingi pa ng autograph. Kaya nakumpirma ni Ji Kang-hee na hindi siya si Shin Yun-soo. Hindi niya alam na si Shin Yun-soo ay patuloy na nakabantay sa bawat galaw niya. Mula sa malayo, nakita niya na malapit na ang rehearsal. Kaya hindi na hinanap pa ni Ji Kang-hee si Shin Yun-soo. Anyway, mas mahalaga ang trabaho. Matapos ang rehearsal, oras na para umakyat sa entablado at magbigay ng bulaklak. Ito ang pagkakataon ni Shin Yun-soo. Ang regalong ito na inihanda ng paaralan ay pinaghirapan niyang makuha. Medyo hindi niya matanggap pero lumapit pa rin siya sa harap ni Ji Kang-hee na may kaba. Matagal niyang tiningnan si Ji Kang-hee at walang anumang reaksyon. Naalala ni Ji Kang-hee ang unang pagkakataon nilang nagkita sa eroplano. Sino ka? Ako ang boses na to. Ganoon lang sila na nagtititigan sa entablado. Hanggang sa dumating si Jung Seok-kyung at hinila si Shin Yun-soo palayo. Pero marami pa siyang gustong sabihin kay Ji Kang-hee. Nang nakita niyang umalis si Ji Kang-hee, hindi na siya nag-atubiling habulin si Jung Seok-kyung para habulin siya. Sa wakas, nagkita sila ni Ji Kang-hee. Hindi niya ito madaling hahayaan. Sa backstage, iniisip pa rin ni Ji Kang-hee ang eksena kanina. At saka, nakita na raw niya ito dati sa eroplano. Hindi makapaniwala ang assistant na ganoon kalinaw ang pagkakatanda ni Ji Kang-hee. Nagustuhan mo na ba ang lalaking iyon? Mabilis na itinanggi ni Ji Kang-hee na may kasalanan siya. Pero hindi siya nakatakas sa paningin ng assistant. Pwede bang magkaroon ka ng kaunting konsensya? Isa siyang estudyante, pero hindi naman big deal para kay Ji Kang-hee. Ang mga estudyante ay simple mag-isip, puno ng kasiglahan, malusog ang katawan, at ang pinakamahalaga, masunurin. Hindi niya alam na narinig ang mga salitang ito ni Shin Yun-soo sa labas ng pinto. Hindi pa siya nakakaalis, pero nakita na naman siya ni Ji Kang-hee na lalabas para manood ng rehearsal. Nang makita mong nagtititigan na naman kayo, kinabahan ka. Sana hindi mo narinig ang mga sinabi ko kanina. Agad na pinigilan ni Ji Kang-hee ang ihi na ekspresyon ng assistant. Sa konsensya, gusto mong umalis agad. Sino ang mag-aakalang hindi pa kayo nakakalayo? Tinawag ka ni Shin Yun-soo. Kuya Shin Yun-soo, tinatawag ka ng guro. Alam ko na, pamilyar ka sa pangalang ito. Agad kang lumingon pero hindi ka makatayo ng tuwid. Nagkandaluhod-luhod ka at bumagsak sa lupa. Isa kang sikat na
na artista, hindi ka pa kailanman napahiya ng ganito. At sa harapan ng isang gwapong lalaki. Ngayon, gusto mo nang maghukay ng lupa at magtago. Nagmamadali kang umalis sa lugar na nagpahiya sa iyo. Ngayon, ayaw mo nang dumalo sa anumang anibersaryo. Ngunit huli na para tumanggi. Bukas na ang opisyal na gabi ng pagtatanghal. Tungkol sa imbitasyon ni Cheon Yeon-soo na maglaro, matatag mo itong tinanggihan. Hindi ka pa nakakabangon mula sa kahihiyan kahapon. Pero hindi sumuko si Cheon Yeon-soo. Inimbitahan kanyang manood ng kanyang live stream. Kuya, kulang ka ba sa isang manonood na tulad ko? Kahit na malungkot ka, pumayag ka pa rin. Hindi mo naman siya maaaring tanggihan habang buhay. Hindi mo alam na ni Cheon Yeon-soo ang tunay mong pagkatao. Pero hindi niya sinabi, gusto lang niyang makita ang kaibig-ibig na itsura ni Ji Kang-hee sa laro. Sinadya niyang tanungin ang kanyang kasamahan kung kilala ba niya si Ji Kang-hee. Ano iyon? Ngayon, may nanukso sa akin at sinabing kamukha ko raw siya. Ngayon, nalito si Ji Kang-hee. Hindi niya inasahan na narinig niya lahat ng sinabi niya kaninang umaga. At sinabi pa niya ito ng hayagan sa isang live stream. Sa galit, isinumbong ka ni Ji Kang-hee. Gusto niyang turuan ka kung paano kumilos bilang isang tao. Kung hindi, bilang isang estudyante na tulad mo, hindi mo alam kung gaano kapanganib ang lipunan. Nang umaga, nakatanggap si Cheon Yeon-soo ng abiso na may nagulat sa kanya. Sabi nila, nagpakalat daw siya ng mga mensaheng hindi totoo. Ang live stream ni Herman ay bihira raw ma-report. Gayunpaman, mabilis na nahulaan ni Cheon Yeon-soo kung sino ang gumawa nito. Ang mga senior na yon natuto ng manggulo at magreklamo. Hindi ka nagmamadali. Sa kabaligtaran, mukhang wala sa sarili si Ji Kang-hee. Hindi niya alam kung paano kahaharapin. Sa araw ng auditorium bukas, pagdating niya, nagtago siya sa likod ng entablado para tingnan kung dumating ka ba talaga. Ate, huwag ka nang maghanap. Tinanong ko na kanina, hindi pa raw dumadating ang male student na yon. Ngayon ang araw na opisyal na magkikita kayo ni Ji Kang-hee. Siyempre, kailangan mong maging presentable. Pero sa dalawang shirt na ito, hindi mo talaga alam kung alin ang pipiliin. Sabi ng iba, mas maganda raw ang puti. Sabi ng iba, mas swerte raw ang pula. May iba pang nagsasabi, may gwapong mukha ba na hindi pa nakikita ni Ji Kang-hee. Huwag mong isipin na kung mag-aayos ka ng mabuti, makukuha mo ang atensyon niya. Ang mga tao ay dapat maging makatotohanan. Hindi naniniwala si Cheon Yeon-soo sa mga walang kwentang sinasabi nila. Kinunan niya ng litrato ang dalawang t-shirt at ipinadala kay Ji Kang-hee. Tinanong niya kung alin ang maganda. May mahalaga akong event na dadaluhan ngayon. Ang puting sweater na lang. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang kunin ang manika, ang maliit na kahon na nakuha niya gamit ang kanyang kagwapuhan. Pumila siya kasama ang 5 estudyante, naghihintay na makasama sa isang frame ni Ji Kang-hee. Sabi nga nila, ang kinatatakutan mo, yun ang mangyayari. Ang taong pinakakinatatakutan ni Ji Kang-hee na makita ay sa wakas dumating. Sobrang kinakabahan siya at hindi makapagsalita. Si Cheon Yeon-soo pa rin ang humiling sa assistant na kunan sila ng litrato. Salamat, senior. Simula nang dumating si Cheon Yeon-soo, naramdaman agad niyang hindi siya komportable. Maya-maya, natanggap niya ang litrato na ipinadala ni Cheon Yeon-soo. Magkamukha ba kami? Ngayon, natakot na si Ji Kang-hee. Hanggang sa tinanong ni Cheon Yeon-soo, ang teddy bear na maliit na kahon sa larawan, kamukha mo ba? Doon lang siya nakahinga ng maluwag at in-save ang larawan. Tamang-tama, bago magsimula ang programa, nakaupo si Ji Kang-hee sa harap ni Cheon Yeon-soo. Kinakabahan siya at uminom ng tubig para kumalma. Si Jung Seok-kyung sa tabi ay nagtanong, hindi ba nilalamig si Cheon Yeon-soo dahil sa manipis niyang damit? Sakto, binigyan siya nito ng pagkakataong magpakitang gilas. Hindi, malakas naman ang katawan ko, at hindi ko alam kung sino ang napakabait at hulaan na allergic ako sa pollen. Sino ang nagsasabing ang mga kabataan ay hindi sensitibo? Kung ikukumpara, mas sensitibo pa rin si Cheon Yeon-soo. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ni Ji Kang-hee. Nagdulot din ito ng pag-usisa sa kanya tungkol sa junior na ito. Paglabas niya ng banyo, sakto, nakita ka na naman niya. Pagkakita sa iyo ni Ji Kang-hee, namula siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung paano kahaharapin. Nakita mo ang lahat ng ito. Sinadya mong manatili sa lababo at hindi umalis. May ginagawa pa si Ji Kang-hee maya-maya. Wala na talaga siyang magawa. Yumuko siya at tinakpan ang ulo niya gamit ang dalawang kamay. Sa isip-isip niya, hindi niya ako nakita, hindi niya ako nakita. Ang resulta, tinawag ka pa rin niya. Wala siyang magawa kundi lumingon at batiin ka. May kailangan ka ba, kaibigan? Kalmadong tinanggal ni Cheon Yeon-soo ang backpack niya. Kinuha niya ang isang orange na scarf mula sa loob ng backpack. Nang walang pahintulot ni Ji Kang-hee, isinuot niya ito sa kanya. Espesyal itong binili niya nang pumunta siya sa Guangzhou para sa isang kompetisyon. Noong panahong iyon, nakita ng kasama niya sa kwarto ang scarf na ito at gusto niyang bilhin para sa kanyang ina. Pero naniniwala si Cheon Yeon-soo na ang kulay na ito ay perpekto para kay Ji Kang-hee. Ang orange ay hindi angkop para sa mga nasa gitnang edad na babae na may inner beauty. Sinunod ng kasama niya sa kwarto ang payo niya at pinili ang asul. Habang nagbabayad ang kasama niya, palihim na kinuha ni Cheon Yeon-soo ang orange na scarf. Pagkatapos nito, sinisi siya ng kasama niya sa kwarto na mas mahalaga sa kanya ang pag-ibig kaysa pagkakaibigan. Pero para sa babaeng gusto mo, hindi naman siguro masamang gumamit ng kaunting panlilim lang. Lalong naging maligaya si Ji Kang-hee nang makita ang scarf na ito. Ang binata sa harap niya ay hindi lang gwapo, kundi malumanay at maalalahanin pa. Habang masayang-masaya siya sa loob, sa sumunod na segundo, nakita niya si Cheon Yeon-soo na kasama ang isang magandang babae. Dagdag pa rito, ang assistant na walang preno ang bibig ay nagsabing, ang ganda naman nilang magkasama. Agad na nawala ang masayang mood niya. Kaya pagdating niya sa bahay, agad niyang tinanggihan ang imbitasyon
invitasyon ni Cheon Yeon-soo na maglaro. Tiningnan niya ang schedule niya at nakita niya na sa Miyerkules ay may live-stream na Beautiful Hearts charity. Kaya, palihim siyang nag-register ng isang maliit na account para gawin ito ng mag-isa. Pagkatapos, si Cheon Yeon-soo ay humila sa kanya ng maraming beses at kahit papaano, umakyat siya mula sa rookie patungo sa bronze. Hanggang sa pumasok siya sa totoong laro, doon niya lang lubos na naunawaan ang kakayahan niya. Nang wala si Cheon Yeon-soo, hindi siya makagalaw ni isang pulgada. Tiningnan niya si Cheon Yeon-soo sa larawan. Hindi lang siya gwapo, kundi isa rin siyang top tier sa galing. Agad siyang nagpadala ng team invitation. Hindi niya alam na si Cheon Yeon-soo ay papunta sa bahay ng lola niya para kumain. At nagkataon na nakasalubong niya sa elevator si Jung Seok-kyung na nagpi-film at si Cheon Yeon-soo, ang number 1 niyang karibal. Inimbitahan ka ni Jung Seok-kyung na maglaro mamaya, pero tumanggi ka agad dahil wala ka raw oras. Pero matagumpay mong nakuha ang atensyon ni Yeon Nanwoo dahil hindi lang isang beses kayong nagkita at sa bawat pagkakataon, ito ay dahil kay Ji Kang-hee. Kaya pagpasok niya sa kwarto, hindi mo napigilang tanungin si Jung Seok-kyung, kaibigan mo ba ang binatilyong iyon? Siya ang kapitbahay ko, isang magaling na programmer. Naglalaro si Ji Kang-hee ng Beautiful Hearts. Agad siyang nakaramdam ng panganib. Sa wakas, nalaman niya kung bakit mahilig maglaro si Ji Kang-hee ng Beautiful Hearts. Kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong kung ano ang ginagawa ni Cheon Yeon-soo. Isang estudyante lang sa kolehiyo. Bakit? Interesado ka sa kanya? Nang marinig niyang estudyante lang si Cheon Yeon-soo, bumalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Kaya, nag-alok siyang salubungin si Jung Seok-kyung. Ako mismo ang magluluto. Sinabi niya kay Jung Seok-kyung na mag-imbita pa ng ilang tao. Dahil alam niya na si Ji Kang-hee at Jung Seok-kyung ay matalik na magkaibigan. Kaya tiyak na susunduin niya siya. Nang ihatid mo si Yeon Nanwoo, nakita mo na paalis na si Cheon Yeon-soo. Sinabi mo kay Cheon Yeon-soo ang tungkol sa hapunan ni Ji Kang-hee sa bahay mo bukas. Si Cheon Yeon-soo, na handa nang umalis, ay bumalik sa bahay ng lola niya. Habang hinahaplos niya ang aso, nakikinig siya sa ingay sa labas. Hindi na talaga matiis ng lolo niya. Buong araw, mula umaga hanggang gabi, hindi ka nagbabasa ng libro o naglalaro sa alaga ko. Hindi ka ba dapat maghanap ng girlfriend at mag-date? Sinusubukan ko na po. Gusto kong makita ang aksyon mo. Pagkatapos ng 2 segundo, narinig niya ang boses ni Jung Seok-kyung. Mabilis siyang sumilip sa p-phone. Tama nga, nakita niya si Ji Kang-hee. Masaya siyang bubuksan ang pinto para lumabas, pero napansin niyang may mali. Hindi inaasahan, dumating din si Yeon Nanwoo. Anong tinitingnan mo? Bakit hindi ka pumasok? Tinignan mo silang dalawa habang pumapasok sa bahay ni Jung Seok-kyung. Sa ganitong sitwasyon, wala ka nang ganang balutin pa ang dumplings. Lolo, may suka ba sa bahay? Naubos ko na. Isa pa, itong sariwang palaman ngayon, hindi na kailangan ng suka dahil mawawala ang lasa nito. Gusto ko to ngayon. Sa totoo lang, sasabihin ng lola niya na bilhin ng lolo niya, pero nagboluntaryo si Cheon Yeon-soo na siya na lang ang bibili. Pero hindi siya pumunta sa supermarket sa ibaba. Sa halip, pumunta siya sa bahay ni Jung Seok-kyung. Nang makita ni Ji Kang-hee na dumating ka, inayos niya agad ang buhok niya. Tinanong ni Jung Seok-kyung si Ji Kang-hee, hindi masama, di ba, ang junior kong ito? Anong sinasabi mo? Isa lang siyang junior. Junior, ito ang lalong nagpagalit kay Cheon Yeon-soo. Nang kinuha niya ang suka at umalis, nakita niya si Yeon Nanwoo na sumusubo ng pagkain kay Ji Kang-hee. Mas lalo siyang nagalit, pero wala siyang magawa. Nang umalis siya, isinara niya ng malakas ang pinto, na ikinagulat ng 4 na tao sa loob ng silid. Gayunpaman, nang makauwi siya, lalo siyang nagalit habang iniisip niya ito. Muli siyang kumatok sa pinto ni Jung Seok-kyung. Anong problema mo na naman? Sa ngalan ng lola ko, humihingi ako ng bawang. Sa pagkakataong ito, mas lalo siyang nagalit. Pagkuha niya ng bawang at paglingon, nakita niyang pinupunasan ni Yeon Nanwoo ang kamay ni Ji Kang-hee. Bukod pa rito, ang kanilang mga kilos ay medyo malapit. Lalo siyang nagalit. Pag alis niya, muli niyang isinara ng malakas ang pinto. Ang ganitong pag-ugali ng bata, nagpatawa kay Ji Kang-hee. Ngunit patuloy pa rin sa panggugulo si Cheon Yeon-soo. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng sumuko si Jung Seok-kyung. Ano na naman ang hihiramin mo? Kawali? Ihiram ka rin ng kawali. Sa panlabas, humihiram ka ng kung ano-ano. Sa totoo lang, gusto mong makita kung anong ginagawa ni Ji Kang-hee at Yeon Nanwoo. Kung hindi mo ito nakita, okay lang. Pero habang tinitingnan mo, lalo ka lang nagagalit. Pero wala kang magawa para pigilan ito. Ibinuhos mo na lang ang lahat ng galit mo. Ang malakas na ingay ay muntik nang makatakot sa lahat ng nasa loob. Tapos na ang hapunan, nakita ng lola niya na may hawak ka na namang kawali. Tinanong kanya kung para saan ito. Galing sa kapitbahay na dating artista. Mukhang nagamit na iyang kawali na iyan. Ibabalik ko na ang lumang kawali na ito. Anong problema mo ngayong gabi? Hindi maintindihan ng lola niya. Nang ibabalik mo ang kawali, sakto, nakita mo si Yeon Nanwoo at Ji Kang-hee na lumabas. Nakatayo ka sa pasilyo, nakatingin sa kanilang dalawa habang papasok sa elevator. Sa puntong ito, lumabas si Jung Seok-kyung para tuksuhin ka. Ang bilis mong gumamit ng kawali. Gusto mo pa bang humiram ng iba? Sino ang baliw? Tingnan mo ang sarili mo, panay ka balik-balik ngayong gabi. Sinabi ni Jung Seok-kyung na maging matino ka. At sinabi rin niya na hindi kayo bagay ni Ji Kang-hee. Ayaw mo siyang pakinggan. Mabilis kang nagdahilan na magtatapon ka ng basura para habulin sila. Pagdating mo sa gate ng subdivision, nakita mo si Ji Kang-hee na nakasuot ng manipis na damit at naghihintay ng taxi. Agad mong
mong inalis ang jacket mo. Ikinagulat ni Ji Kang-hee ang pagsuot ng damit na may magandang opisyal na katangian ni Cheon Yeon-soo. Dinagdagan ni Cheon Yeon-soo ang damit ni Ji Kang-hee. Kahit anong mangyari, hindi na ako kasing lakas noong bata pa. Malinaw na may nakatagong kahulugan sa mga salita. Nagpapahiwatig na matanda na si Ji Chunpil. Gayunpaman, hindi niya ito minamaliit. Pagdating sa bahay, inanyayahan niya si Ji Kang-hee na pumasok sa laro at gawin ang isang misyon. Sa laro, tinuruan niya si Ji Kang-hee kung paano mag-shoot ng magkasama na naging dahilan upang maging awkward si Ji Kang-hee. Matapos matalo ang halimaw, nagpahinga sila sa isang duyan. Ang kapaligiran ay malabo, ngunit sa susunod na segundo, biglang pinutol ni Jung Seok-kyung ang kanilang oras. Matapos ang serya ng mga eksena sa hapunan noong nakaraang gabi, muling nagkasama ang dalawa. Hinulaan niya ang kanilang relasyon. Hindi mo ba alam na isa siyang lay? Alam mong isa siyang ihi pero nililigawan mo pa rin siya. Huwag mong sasabihin sa kanya na alam kong isa siyang lay. Sinamantala ni Jung Seok-kyung ang pagkakataon upang tanungin si Cheon Yeon-soo kung bakit napakaganda ng relasyon ni Ji Kang-hee at Yoon Nan-woo. Nararamdaman niya na sa pagitan ng isang lalaki at babae, alinman sa mayroon silang parehong layunin o mayroon silang romantikong intensyon. Nagpaparamdam ito kay Jung Seok-kyung ng panganib. Pagkatapos ng lahat, si Yoon Nan-woo ay may matagumpay na karera at matatag at mature, habang siya ay isang mag-aaral lamang. Habang nag-aalala siya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ji Kang-hee na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa bahay. Nagpapalaro ng aso sa bahay. Agad na kinuha ni Ji Kang-hee ang jacket mula sa aparador. Nagspray pa siya ng kaunting pabango bago ito ibinalot at tiniklop ng maayos. Pagkatapos, dala-dala niya ito at sabik na hinanap si Jung Seok-kyung. Sakto naman na nakita siya ni Cheon Yeon-soo habang nagtatapo ng basura. Bakit ka nandito? Dumaan lang ako para bisitahin ka. Hindi naniwala si Cheon Yeon-soo sa sinabi niya. Gayunpaman, nang makita niya ang hawak ni Ji Kang-hee, naintindihan niya ang lahat. Ipinaliwanag ni Ji Kang-hee na malakas ang hangin kahapon kaya hiniram niya ang jacket. Ano nang ibig sabihin ng kakaibang tingin mo? Maganda ka at may matamis na boses, kaya ano lang ba ang jacket? Siguro gusto kanyang yakapin. Pagkatapos noon, natulala si Ji Kang-hee. Hindi niya inaasahan na si Jung Seok-kyung ay nasa bahay ni Cheon Yeon-soo. Nahihiya siyang sinabing kailangan niyang umalis. Paano mapapalampas ni Cheon Yeon-soo ang ganitong pagkakataon para sa chismis? Talagang gusto niyang manatili si Ji Kang-hee ng kaunti pa. Malay mo, makakuha ka pa ng yakap. Nahihiyang hindi tumingin si Ji Kang-hee kay Jung Seok-kyung. Dala niya ang kanyang mga gamit at gusto niyang tumakas. Tinawag siya ni Jung Seok-kyung at tinanong kung mayroon siyang ibabalik. Sa kaba, nakalimutan ni Ji Kang-hee ang bagay na ito. Inilagay ni Ji Kang-hee ang damit sa harap niya at agad na naamoy ang bango nito. Hindi mapigilang tuksuhin siya ni Jung Seok-kyung. Salamat sa iyong kabaitan, aking kapatid. Sa pagkakataong ito, hindi naintindihan ni Ji Kang-hee ang sinabi niya. Kahit na isa siyang malaking bituin na may hindi mabilang na mga tagahanga. Hindi alam ni Ji Kang-hee kung bakit siya kinakabahan tuwing nakikita niya si Jung Seok-kyung. Ayaw na niyang manatili doon kahit isang sandali. Nagulat siya nang nag-alok si Jung Seok-kyung na ihatid siya sa ibaba. Hindi siya makatingin kay Jung Seok-kyung sa elevator. Sa wakas, bumukas ang pinto ng elevator. Una na ako. Kailangan mo ba ng? Hindi na kailangan. Mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa sa isang kuneho. Pagdating sa bahay, sinabi sa kanya ng manager na ilulunsad na ang A Beautiful Soul, ngunit hindi pa siya dalubhasa sa teknolohiya. Sa kabutihang palad, sinabi sa kanya ng manager na maaari siyang maghanap ng taong makakatulong. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Pinakiusapan niya ang manager na tawagan si Jung Seok-kyung at anyayahan siyang sumali sa live stream upang ipromote ang A Beautiful Soul kasama niya. Masyadong masaya si Jung Seok-kyung. Ngunit sinabi niyang kailangan niya munang makipag-usap sa isang napakahalagang tao bago siya makapagbigay ng sagot. Sino ang napakahalagang tao? Nagselos si Ji Kang-hee nang matanggap niya ang mensahe mula kay Jung Seok-kyung. Nalaman niyang siya pala ang tinutukoy niyang mahalagang tao. Ngunit hindi pumayag si Jung Seok-kyung na tulungan siya. Gusto mo bang tulungan ko ang ibang babae? Gusto mong tulungan kita gamit ang ibang account? Masyado kang mapangarapin. Ngunit pakiramdam ni Ji Kang-hee ay hindi pa tamang oras para ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Tanging umatras na lamang siya at tumawag kay Cheon Yeon-soo. Hindi niya inaasahan na tatanggihan din siya ni Cheon Yeon-soo. Sinabi niyang hanapin si Jung Seok-kyung sa kabilang bahay. Nang marinig ni Cheon Yeon-soo na tinanggihan siya ni Jung Seok-kyung, hindi siya makapaniwala. Anong ginagawa ng lalaking ito? Agad niyang tinawagan si Yoon Nan-woo. Si Ji Kang-hee ay nahaharap sa isang malaking balakid sa kanyang buhay. Hindi ba natin siya dapat tulungan? Di nagtagal, nakatanggap si Ji Kang-hee ng tawag mula kay Yoon Nan-woo. Kailangan mo ba ng tulong ko sa live stream mo? Kasabay nito, nang magtapon siya ng basura, nakasalubong niya si Jung Seok-kyung. Bakit mo tinanggihan ang imbitasyon ng idol mo? Akala mo ba hindi siya makakahanap ng ibang tao? Hinahanap ka niya. Hindi, Yoon Nan-woo. Ang lalaking ito ay nag-iisip ng kalokohan, ngunit tama ang hula. Ngayon ay nagsisisi siya ng husto. Ibinigay niya ang ganitong magandang pagkakataon sa kanyang karibal. Agad niyang tinawagan ang manager ni Ji Kang-hee. Pumayag si Jung Seok-kyung na mag-livestream kasama niya. Muli, nawasak ang pag-asa ni Yoon Nan-woo. Makikipagtulungan siya sa iba pang tao. Ngunit hindi rin masyadong masaya si Ji Kang-hee. Nang dumating siya sa lugar ng livestream, natulala siya. Kung dalawa silang nasa livestream room, malalaman kaya niya ang kanyang totoong pagkatao. Hindi niya alam ang gagawin. Sa sandaling pumasok siya sa laro, mabubuking ang kanyang account. Sa sandaling ito, dumating si Jung Seok-kyung at malapit nang magsimula ang livestream. Sa kabutihan
kabutihang palad, mabilis siyang nakaisip at humingi ng bagong account sa staff. Hindi mo ba gagamitin ang sarili mong account? Sabi ni Ji Kang-hee na malaking bituin siya, kaya baka hindi maganda kung malalaman ng mga fans niya. Agad na nagsimula ang live stream. Dahil si Ji Kang-hee ang bida sa oras na ito, tinulungan siya ni Jung Seok-kyung sa laro hanggang sa makakaya niya. Ang dalawa ay nagtulungan ng perpekto. Dahil sa madalas silang maglaro ng magkasama, nagkaroon sila ng di-verbal na pag-unawa. Ang live stream na ito ay perpekto. Upang pasalamatan sila, nagdaos ang mga organizers ng selebrasyon. Nagulat si Jung Seok-kyung na si Yoon Nan-woo ay naroon din at pinuri ang pagganap ni Ji Kang-hee. Malinaw na ipinapakita niya ang kanyang lakas kay Jung Seok-kyung. Pagkatapos ng selebrasyon, lalapitan sana ni Jung Seok-kyung si Ji Kang-hee. Ngunit naunahan siya ni Yoon Nan-woo. Ngunit hindi siya sumuko at piniling harapin ang hamon. Direktang sinabi ni Jung Seok-kyung na hindi na siya kailangan bayaran sa pagkakataong ito. Gusto niya ng isang bagong item mula sa Beautiful Soul na wala na sa stock. Sa kabutihang palad, nagtabi ang boss ng isa para sa kanya. Sinabi ni Jung Seok-kyung na hindi niya ito gagamitin para sa sarili niya. Gusto niya itong ibigay sa isang maliit na kahon na malinaw na tumutukoy kay Ji Kang-hee. Dali-daling nagdahilan si Ji Kang-hee na kukuha siya ng pagkain at umalis. Mabilis na sinundan siya ni Jung Seok-kyung. Mula sa likod, isinuot niya ang jacket kay Ji Kang-hee at tinanong kung maaari siyang tulungan. Niyaya niya siyang pumunta sa labas ng pasilyo. Nasaksihan ni Yoon Nan-woo ang lahat ng ito. Nag-aalala ang kanyang assistant para sa kanya. Kung gusto mo talaga siya, dapat maging mas proactive ka. Ang mga salita ng assistant ay paalala. Dahil dito, narinig niya ang tibok ng kanyang puso. Agad siyang lumabas para hanapin si Ji Kang-hee. Ginaya niya ang ginawa ni Jung Seok-kyung kanina at isinuot ang sarili niyang jacket kay Ji Kang-hee. Gusto niyang yayain siyang manood ng scene. May pelikula ang kaibigan ko na ipinalalabas ngayon, gusto kitang yayain. Kalahati pa lang ng sinasabi niya, pinutol na siya ng dalawang fans. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Pagkatapos ng selebrasyon, nang ibinalik ni Ji Kang-hee ang jacket, inanyayahan niya itong muli. Gusto niyang manood ng scene kasama si Ji Kang-hee. Ngunit tinanggihan siya nito at sinabing kailangan niyang i-record ang bagong kanta sa weekend. Nang aalis na siya, lumitaw si Jung Seok-kyung. Gusto pa niyang ihatid siya ni Ji Kang-hee. Walang magawa si Yoon Nan-woo kundi panoorin ang lahat. Sa kanyang paghabol kay Ji Kang-hee, hindi siya makakabitaw. Kinuha na lang niya ang bote ng alak at pumunta kay Cheon Yeon-soo para uminom. Si Ji Kang-hee ay nag-livestream kasama ang kapitbahay mo. Si Jung Seok-kyung, ang bata na yon ay medyo kakaiba. Paano nakilala ni Ji Kang-hee ang lalaking iyon? Sa puntong ito, hindi niya masabi ang katotohanan. Ipinakilala siya ng isang kaibigan. Tinanong ni Yoon Nan-woo kung ano ang kanilang relasyon. Bukod sa pagiging magkaibigan online, ano pa? Ngunit ang kanilang interaksyon ay matagal nang lumampas sa karaniwang online friendship. Mahal mo ba si Ji Kang-hee? Nabaliw na ba ang mundo? Matagal na akong may gusto sa kanya. Sa harap ng pag-amin mula sa isang gwapong nakababatang lalaki, ang unang reaksyon ni Ji Kang-hee ay itulak siya palayo. Ngunit marami pang gustong sabihin si Jung Seok-kyung. Mayroon pa ba akong dapat sabihin? Magpahinga ka na ng maaga, uuwi na ako. Hindi niya narinig ang gusto niyang marinig at bahagyang nadismaya si Ji Kang-hee. Pagkatapos, naglaro ang dalawa, hindi na makatiis si Jung Seok-kyung. Inalis niya ang kanyang vest. Ate, hanggang kailan mo pa balak magpanggap? Kalahati pa lang ng laro, dali-daling umalis si Ji Kang-hee. Tinanggal pa niya ang saksakan ng kuryente. Nang makatanggap siya ng video call mula kay Jung Seok-kyung, hindi niya ito sinagot. Pinili pa niyang patayin ang telepono. Pagkatapos ng lahat, matagal niya siyang niloko. Hindi niya alam kung paano haharapin ito. Ang kilos na ito ay nagpatakot kay Jung Seok-kyung. Agad siyang naghanap kay Cheon Yeon-soo para makuha ang address ni Ji Kang-hee. Agad ding ipinaalam ni Cheon Yeon-soo kay Ji Kang-hee ang tungkol dito. Yung pagkain na inorder ko para sa iyo ay malapit nang dumating. Gulat na gulat si Ji Kang-hee. Akala niya ay may nakain siyang masama. Pagkatapos, tumunog ang doorbell. Tumingin siya sa labas at walang tao. Nang aalis na siya, tumunog muli ang doorbell. Binuksan niya ang pinto ng may pagdududa. Isang robot pala. May kasama itong isang rose. Gawa sa papel ang bulaklak. Agad siyang may ideya. Gusto niyang isara ang pinto, ngunit huli na ang lahat. Lumitaw si Jung Seok-kyung sa harap niya at naglakas loob siyang magtapat sa kanya. Nang malaman kong ikaw ang maliit na kahon, tuwang-tuwa ako dahil matagal na kitang gusto. Sa katunayan, sa mga araw na naglalaro siya kasama si Jung Seok-kyung, nasanay na si Ji Kang-hee sa kanyang presensya. Sa harap ng pag-amin ni Jung Seok-kyung, hindi siya tumanggi. Sa halip, nang ihatid niya ito sa ibaba, maingat niyang binalot ang scarf sa kanyang leg. Ngayon, kahit na mas malamig ang panahon, mainit ang pakiramdam ni Jung Seok-kyung. Ngunit si Yoon Nan-woo sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila at malamig ang pakiramdam niya sa loob. Sa gabing ito, uminom siya ng alak kasama si Cheon Yeon-soo upang magkaroon ng lakas ng loob at maghanda na magtapat kay Ji Kang-hee. Ngunit sa huli na siya. Isang tao ang malungkot at isang tao naman ang masaya. Sa kabilang panig, kumakain siya ng snail no udoso. Naghihintay na makita ang pagkabigo ni Jung Seok-kyung. Ayon sa normal na script, si Jung Seok-kyung ay marahil ang supporting actor
aktor na itatapon. Nakalagpas na ba ako sa role ng supporting actor? Ang linyang ito ay napakasarkastiko. Hindi sumusuko si Chun Yun-soo at patuloy na nakikinig. Maraming tao ang may gusto kay Ji Kang-hee. Paano mo naramdaman na kaya mong lampasan silang lahat? Kumpiyansang itinuro ni Jung Seok-kyung ang kanyang noo. Sinundan ni Chun Yun-soo ang kanyang tingin, ngunit wala siyang nakita. Main character halo. Nakakainis. Gusto pa sana niyang itanong kung anong yugto na ang kanilang relasyon. Ngunit tinanggihan siya ni Jung Seok-kyung. Naalala niya ang kanyang snail noodle soup na malamig na ngayon. Di nagtagal, nagsimula ang kanilang unang date. Matapos kumpirmahin ang kanilang relasyon, pareho silang nagsusuot ng scarf na ibinigay sa kanila ng isa't isa. Sila ay nasa kalagitnaan ng isang mainit na pag-ibig. Wala silang pakialam sa mensahe ni Chun Yun-soo sa group chat. Halina kayo sa bahay para mag-hotpot mamaya. Nauna si Yoon Nan-woo. Naghintay silang dalawa hanggang sa lumamig ang mga gulay. Ngunit wala pa rin ang dalawa. Gutom na si Chun Yun-soo. Agad siyang kumain. Ngunit si Yoon Nan-woo ay naghihintay pa rin kay Ji Kang-hee. Hindi niya alam na si Jung Seok-kyung ay may bahagyang lagnat at natapos ng maaga ang kanilang date. Nasa loob na sila ng bahay. Gustong lutuin ni Ji Kang-hee ang ginger soup para sa kanya, ngunit wala siyang ginger sa bahay. Kaya kumatok siya sa bahay ni Chun Yun-soo. Kayon ka lang dumating, pumasok ka at uminom ng tubig. Uminom ka na lang. May ginger ka ba sa bahay? Nang makapasok si Ji Kang-hee, nakita niya na nandyan din si Yoon Nan-woo. Hindi niya ito pinansin. Gusto niyang maghanda ng ginger tea para kay Jung Seok-kyung. Akala ni Yoon Nan-woo na hindi siya maayos. Nang marinig niya na sinabi ni Ji Kang-hee na may lagnat ang kanyang kaibigan, naintindihan niya ang lahat. Ngunit nang makita niya na hindi marunong maghiwa si Ji Kang-hee ng ginger, nag-alok siya na tulungan siya. Tinanong din niya, nakikipag-date ka ba sa batang iyon? Hindi, mas bata lang siya sa akin. Narinig ni Jung Seok-kyung ang katok sa pinto sa kabilang panig. Akala niya ay si Ji Kang-hee. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kanyang karibal. Nagdala si Yoon Nan-woo ng isang tasa ng ginger tea para sa kanya. Si Ji Kang-hee ba ang nagluto? Ako ang nagluto. Hindi ba't may sakit ka? Umalis ka na. Bagaman hindi maganda ang kanyang saloobin, kailangan pa rin niya itong pasalamatan. Kung hindi mo na lang guguluhin si Ji Kang-hee, dapat pa kitang pasalamatan. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na nagharap ang dalawa. Biglang naging mainit ang atmosphere. Si Ji Kang-hee pa rin ang pumutol sa tensyon. Inisip niya na sa pag-inom ni Jung Seok-kyung ng ginger tea ay magiging maayos na siya. Gusto ni Yoon Nan-woo na umalis na si Ji Kang-hee. Nag-umpisa na namang umarte si Jung Seok-kyung. Sinabi niyang medyo masakit ang ulo niya. Matapos siyang alagaan ni Ji Kang-hee at matiyak na maayos siya, handa na siyang umalis kasama si Yoon Nan-woo. Biglang umubo ng malakas si Jung Seok-kyung. Nakita ni Yoon Nan-woo ang lahat ng maliliit na trick na ito. Ngunit nang makita niya kung paano inaalagaan ni Ji Kang-hee si Jung Seok-kyung, kahit na hindi siya nasisiyahan, hindi niya ito inilantad. Wala siyang magawa kundi umalis ng tahimik. Nakumpirma na ang kanilang relasyon. Ngunit sa isang iglap, natuklasan ni Jung Seok-kyung na magkasama sina Ji Kang-hee at Yoon Nan-woo. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang isip ni Ji Kang-hee. Sa oras na ito, mabilis ding hinahabol ni Yoon Nan-woo si Ji Kang-hee. Ji Kang-hee, bakit hindi mo pa rin maintindihan? Ano nang hindi ko maintindihan? Sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang oras. Pinigilan niya ang pag-amin ni Yoon Nan-woo. Hinila niya palabas si Ji Kang-hee. Sa oras na iyon, malakas ang pagbagsak ng niebe. Hindi maintindihan ni Jung Seok-kyung kung bakit siya iniiwasan ni Ji Kang-hee. Ito ay dahil sa kanilang date kamakailan, kung saan sila ay lihim na kinuhanan ng litrato. Bagaman nakuha ni Jung Seok-kyung ang mga litrato, kumalat pa rin ang balita. Hindi pinahintulutan ng manager na magkasama sila. Hindi lang para kay Ji Kang-hee, kundi para na rin protektahan si Jung Seok-kyung. Kapag lumabas ang balita, hindi lang sila haharap sa panggigipit mula sa publiko, kundi magugulo rin ang kanilang buhay. At siya ay isang estudyante pa. Sinabihan siyang pag-isipan ang kanilang relasyon at huwag saktan ang sarili at ang iba. Kaya, sinadya niyang lapitan si Yoon Nan-woo upang sumuko si Jung Seok-kyung. Ngunit minamaliit niya ang kanyang halaga sa puso ni Jung Seok-kyung. Lubos siyang mahal ni Jung Seok-kyung. Sa wakas ay nagkasama na sila. Paano niya masisira ang relasyon niya kay Ji Kang-hee dahil lang sa mga bagay na ito? Bukod pa rito, sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, nanalo siya ng National Scholarship taon-taon at isa siyang free good student taon-taon. Siya rin ang kampiyon sa marathon ng universidad. Magpapatuloy siya sa pagtatrabaho para sa eki ng bansa at magdadala ng karangalan dito. Naniniwala siya na may kakayahan siyang protektahan ang sarili niya at mas lalo siyang may kakayahang protektahan si Ji Kang-hee. Ang pag-ibig ay talagang napakasimple at maganda. Kung dumating ito, dapat natin itong tanggapin at tamasahin. Kaya, hindi mo na talaga ako kailangan. Sa sandaling ito, ang mga salitang sinabi ng manager kay Ji Kang-hee ay naiwan sa likod. Niyakap niya ng mahigpit si Jung Seok-kyung. Ayoko. Gayunpaman, hindi sumuko si Yoon Nan-woo. Gusto niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Kaya, tinawagan niya si Ji Kang-hee. Ang ika-negatibo 24 ay ang birthday ko. Gusto kong pumunta kayo ni Chun Yun-soo para magdiwang ng aking birthday. Sa totoo lang, gusto niyang magtapat kay Ji Kang-hee sa araw na iyon. Di nagtagal, pinuntahan ni Ji Kang-hee si Jung Seok-kyung. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang ibigay kay Yoon Nan-woo.
Naghanap si Jung Seok-kyung ng matagal at nakakita ng maliit na pagong na sumisimbolo ng kalusugan at mahabang buhay. Sadyang ginagawa niya ito, hindi ba? Sa araw ng kanyang birthday, nag-order si Yeon Nan-woo ng candlelight dinner. Maaga siyang naghintay kay Ji Kang-hee. Ngunit matagal nang dumating si Ji Kang-hee at wala pa rin si Cheon Yeon-soo. Sige, kumain na tayo habang naghihintay. Sa itaas, nakatanggap si Jung Seok-kyung ng tawag mula kay Cheon Yeon-soo. Tinanong siya nito kung paano niya nakuha si Ji Kang-hee at humingi siya ng ilang tip. Sa ngayon, hinahabol niya si Aimless Ma, ngunit nakakaharap siya ng mga balakid saan man. Hindi ba't pupunta ka sa birthday ni Yeon Nan-woo? Bakit hindi ka pumunta? Kinansela ang party sa huling minuto, hindi mo ba alam? Ang babaeng unang gumanap sa entablado ay nakasalubong ang scamming na babae na kalaban niya. Ate God, kung matanda ka na, dapat makinig ka sa payo. Bakit kailangan mong mag-insist sa rock music? Gusto mo bang maging farewell performance ang performance mo ngayon? Gayunpaman, hindi natakot si Ji Kang-hee sa kanyang mga salita. Sa halip, kalmado niyang sinasabi ko sa iyo, napakasikap mo para makatayo sa entablado, kaya dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito at ilagay ang lahat ng iyong lakas sa pag-awit. Sa labas, mukhang hindi interesado si Ji Kang-hee, ngunit sa totoo lang, sobrang kinakabahan siya. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na aawit siya ng rock music. Malapit nang magsimula ang performance. Nag-draw sila ng lots para sa order ng performance. Dahil ang dalawa ay naroroon para hamunin sila, ang mga permanenteng mang-aawit ay nakabunot na ng kanilang numero. Ngayon, ang natitira na lang ay numero 1 at numero 7. Sa sandaling ito, kinakabahan si Jung Seok-kyung. Hinawakan niya ang kamay ni Cheon Yeon-soo. Draw lang, bakit ka kinakabahan? Kung nakuha ni Ji Kang-hee ang numero 1, magiging disadvantage siya. Ito ang unang beses na nagbago ng imahe si Ji Kang-hee. Hindi maiiwasan ang pagkabalisa. Gaano man siya kagaling kumanta, hindi sigurado na mag-iiwan siya ng malalim na impresyon sa mga manonood. Sa kabilang banda, kung mabubunot niya ang numero 7, magkakaroon siya ng mas maraming oras para obserbahan ang kanyang kalaban at ayusin ang kanyang sarili. Binuksan ni Cheon Yeon-soo ang sobre, at nang makita niyang nabunot niya ang numero 1, agad niya itong isinara at humingi ng kaunting sandali. Pagkatapos, lumingon siya at gusto niyang makipagpalit kay Ji Kang-hee. Sinabi niya pa na sobra siyang kinakabahan, kaya hindi niya mahawakan ng maayos ang mikropono. Nag-isip sandali si Ji Kang-hee at pumayag siyang makipagpalit sa kanya. Sa akin, walang pagkakaiba kung mauna ako o mahuli. Nagtataka ang matalinong si Liang Chen at binago ang pagkakasunod-sunod ng pagganap. Nang buksan ni Ji Kang-hee ang sobre, natigilan siya. Natigilan din si Cheon Yeon-soo pagkatapos niyang buksan ang sobre. Dapat sana ay una siyang magtatanghal, ngunit naging huli siya. Sinaktan ni Ji Kang-hee ang sarili niya. Dapat sana ay pangpito siya, ngunit dahil sa kanyang sariling plano, naging una siya. Ang galing, ang swerte pa rin ni Cam. Sino ang sa iyo? Akin siya. Galit na sinuntok ni Taro si Ji Chonpil at sinabing napakakitid ng isip niya. Ang unang nagtanghal ay si Ji Kang-hee. Kumakanta at sumasayaw siya. Napakahusay talaga niya na maging ang assistant ni Cheon Yeon-soo ay naisip na mahusay ang kanyang pagkanta. Hindi maiwasang mag-alala ni Cheon Yeon-soo. Susunod na si Cheon Yeon-soo. Balisa na naglakad si Taro pabalik-balik. Buti na lang, kalmado pa rin si Cheon Yeon-soo tulad ng dati. Kahit na ito ang kanyang unang pagkakataong kumanta ng rock, naghanda na siya ng mabuti. Nang maayos ang lahat, biglang hindi gumana ang mikropono habang kumakanta siya. Anong nangyayari? Sumigaw ang lahat sa audience. Cheon Yeon-soo, kaya mo yan. Nagbigay ito ng kumpiyansa sa kanya. Samantala, inayos na ng direktor ang tunog. Ang maliit na aberya ay hindi nakaapekto sa kanyang performance. Sa halip, naging mas maganda pa ito. Pagkatapos ng kanta, palakpakan ang audience. Tuwang-tuwa na sumasayaw ang dalawang tao sa harap ng G. Pagkatapos, dumating ang kapanapanabik na sandali. Isa sa kanila ni Ji Kang-hee ang matitira. Ang puso ni Cheon Yeon-soo ay tumatalon sa kaba. Sa kabilang banda, puno ng kumpiyansa si Ji Kang-hee. Ngunit ang resulta, 2 boto lang ang agwat nila ni Cheon Yeon-soo. Nanalo si Cheon Yeon-soo. Si Ji Kang-hee naman ay tahimik na umalis sa stage. Nagpa siya si Yeon Nan-woo na magdaos ng party para sa kanya. Naman, ako na ang bahala. Walang bawian ang sinabi. Gusto pa sanang magsalita ni Taro, ngunit huli na ang lahat. Para makatipid, nagpa siya siyang magluto na lang sa bahay at inanyayahan si Jung Seok-kyung na magluto. Ayaw magpatalo ni Yeon Nan-woo kay Jung Seok-kyung kahit hindi siya marunong magluto. Kaya niyang maghugas ng gulay. Alam mo pa rin maghugas ng gulay? Ang manugang ninyo ay kasama ko. Sino? Sabi mo sino ang asawa mo? Nasa bahay ko sila at kumakain ngayon. Natuwa at na-excite ang lola nang marinig ito. Sa wakas, natauhan din ang batang ito. Pagkaalis ni Taro, hindi na mapakali ang matandang mag-asawa. Gusto nilang makita ang kanilang manugang. Sa sumunod na segundo, nagbihis na ang dalawa. Inisip ng lola na hindi angkop ang ganitong biglaang pagpunta. Ngunit naisip ng lolo na dapat silang kumilos. Kung hihintayin pa nilang magsalita ang batang iyon, hindi nila alam kung kailan pa. Hindi na dapat mag-atubili pa. Kumatok sila sa bahay ni Taro. Nagulat si Taro nang makita sila. Dali-dali siyang sinabihan ng lola na manghihiram sila ng bigas dahil naubusan na sila. Pero bakit kayong dalawa pa ang manghihiram? Natatakot ako na baka hindi kayanin ng lola mo, kaya tinulungan ko na siya. Tumulong lang ako. Oh, kukunin niyo ba ang lahat ng bigas ko? Hindi naman, manghihiram lang kami ng sapat. Pagkasabi noon, pumasok agad sila sa loob ng bahay. Si Yeon Nan-woo na kumakain ay agad na tumayo. Para makita ng malinaw ang manugang, espesyal na isinuot
sinuot ng lolo ang kanyang salamin. Nang makita niya, nagkunwaring pumasok sa kusina si Cheon Yonso para kumuha ng bigas. Pagkatapos, sinabihan niya ang lola na tignan ang bigas. Isuot mo ang salamin mo para makita mo ng malinaw. Mabilis na inalis ng lola ang salamin ng lolo at isinuot niya ito. Sa bawat tingin niya sa manugang, lalo siyang nagagandahan dito. Talagang nasiyahan siya. Ang ganda niya talaga. Grabe, ang ganda talaga. Bakit hindi ko alam na ang bigas ko ay napakaganda? May problema ang mata mo. Natatakot si Yoon Nanwo na mahihiya si Cheon Yonso, kaya pinilit niyang umalis ang mag-asawa. Sinabihan niya silang pag-usapan na lang sa bahay nila ang anumang kailangan nila. Dahil sila ang unang pumunta, naisip ni Cheon Yonso na dapat niya silang batiin. Naisip ni Yoon Nanwo na huwag na lang muna siyang mag-isip ng sobra. Bigyan na lang sila ng oras para maghanda. Ito ay purong imahinasyon lang. Gusto talaga ni Jung Seok-kyung na makilala ang kanyang manugang. Kaya binigyan niya si Jung Seok-kyung ng 2 araw para maghanda upang maiwasan ang anumang aberya. Ngunit hindi pa niya ito nakakausap kay Cheon Yonso nang matanggap niya ang abiso tungkol sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Dahil dito, nasa isang mahirap siyang sitwasyon. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Cheon Yonso. Matapos nilang maging mag-on, nagiging mainit ang kanilang relasyon. Hindi pa niya napag-isipan kung dapat siyang pumunta sa ibang bansa o hindi. Kaya hindi pa niya ito nababanggit kay Cheon Yonso. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil sa isang aksidente ni Masansan, nalaman ni Cheon Yonso o sa lola niya na aalis siya para mag-aral sa ibang bansa. Buong araw ka nang hinahanap ng tatay mo. Gusto niyang pag-usapan ninyo ang tungkol sa pag-aaral mo sa ibang bansa sa susunod na taon. Hindi pa niya nasasabi ang tungkol dito kay Cheon Yonso. Kinumbinsi niya ang lola na umuwi muna dahil baka may masabi pa ito. Ngunit nang marinig ito ni Cheon Yonso, galit na galit siya. Isang malaking bagay ang pag-alis niya sa bansa, pero hindi niya ito sinabi sa kanya. Kung hindi pa sinabi ng lola, hindi niya pa rin malalaman. Kahit si Taro alam na aalis siya, pero siya lang ang hindi. Galit na umalis si Cheon Yonso. Ano pang ginagawa mo dyan? Habulin mo na siya. Natauhan si Yoon Nanwo at agad na hinabol si Cheon Yonso. Ngunit huli na ang lahat. Umalis na si Cheon Yonso sakay ng kotse. Ngunit pumunta pa rin siya sa tinitirhan ni Cheon Yonso. Tumatawag siya ngunit walang sumasagot. Sa sandaling iyon, bumagsak ang maraming nyebe. Naghintay si Yoon Nanwo buong gabi sa tapat ng gate ng nakasimpleng damit. Nalamigan siya at nanginig sa lamig. Hindi niya napansin na nakasakay na pala si Cheon Yonso sa kotse. Nang marinig niya ang pag-andar ng sasakyan, pilit siyang tumayo at tumakbo ng buong lakas upang habulin ang kotse. Umaasa siyang maririnig siya ni Cheon Yonso at bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Sa huli, nabuwal siya sa lupa dahil sa sobrang pagod. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Sinundan niya si Cheon Yonso hanggang sa kanyang opisina. Matagal na siyang naghihintay sa labas. Baka papasukin na lang natin siya. Ngunit hindi pumayag si Cheon Yonso na makita si Yoon Nanwo dahil masama ang kanyang pakiramdam. Dahil sa masamang pakiramdam niya, nagkakamali siya sa kanyang audition. Paulit-ulit na lang niyang pinagsasanayan ang isang kanta. Nadama ni Yoon Nanwo na nakaapekto siya sa mood ni Cheon Yonso, kaya nagpadala siya ng text message bago umalis. Hindi na kita guguluhin sa trabaho mo, Cheon Yonso. Pagkatapos ng recording, tinawagan siya ni Taro. Sinabi ng lola ni Yoon Nanwo na hinahanap siya dahil hindi siya umuwi kagabi. Sobrang nag-alala ang lola niya. Sinabi rin ni Taro na hindi naman talaga plano ni Yoon Nanwo na mag-aral sa ibang bansa, kaya hindi niya naisip na kailangang sabihin ito. Hindi niya sinadyang itago ito sa kanya. Pagkatapos marinig ito, kumalma si Cheon Yonso. Samantala, tuloy-tuloy na tumatakbo si Yoon Nanwo sa sports field para parusahan ang sarili. Hindi na kaya ng 3 ka-roommate niya na panoorin pa siya, kaya palihim nilang ginawa ito. Ginamit nila ang telepono ni Yoon Nanwo para tawagan ang kanyang kasintahan. Ikaw ba ang kasintahan ni Yoon Nanwo? Kaming mga ka-roommate ni Yoon Nanwo, alam naming nag-away kayo. Tumakbo na siya ng 2 oras. Kung magpapatuloy pa siya, baka mamatay siya bigla. Nang marinig ito ni Cheon Yonso, sinabi niyang pupunta siya kaagad. Sa sandaling iyon, nakahinga na ng maluwag ang 3 ka-roommate. Hanggang doon lang ang maitutulong nila. Naghintay sila mula umaga hanggang gabi, pero wala pa rin ang kasintahan niya. Naghahanda na ang 3 na patumbahin si Yoon Nanwo para iuwi na siya nang makita nilang may isang babaeng tumatakbo papunta sa kanila. Kayo ba ang mga ka-roommate ni Yoon Nanwo? Hindi makapaniwala ang 3 nang makita nila si Cheon Yonso, ang malaking bituin. Nagdududa sila kung totoo ba talaga siya. Ang pag-ibig ni Yoon Nanwo ay kakaiba. Hindi man lang sila binati ni Cheon Yonso. Mabilis siyang tumakbo sa field para hanapin si Yoon Nanwo. Dahil sa biglaang pagdating niya, nagulat si Yoon Nanwo. Nang makita niya na manipis ang suot ni Cheon Yonso, natakot siyang baka sipunin ito. Nilapitan niya ang kanyang mga ka-roommate, kinuha ang kanyang jacket at ipinasuot ito kay Cheon Yonso. Pagkatapos, kinuha niya ang earmuff ng isa pang kaibigan at isinuot ito sa kanya. Naisa nang magsalita ni Cheon Yonso, ngunit naroon pa rin ang 3 ka-roommate. Hindi pa kayo umaalis? Mag-usap na kayo. Mag-usap na kayo. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na ipaliwanag kay Cheon Yonso ang tungkol sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Ngunit hindi niya alam na. Alam na ni Cheon Yonso ang dahilan mula kay Taro. Napatawad na niya si Yoon Nanwo. Naging biyaya pa sa kanya ang nangyari. Mas pinahalagahan pa siya ng 3 ka-roommate niya. Minasahe siya sa iba't ibang parte ng katawan. Nagtanong sila sa kanya kung paano manligaw. Matagal ko nang gusto si Dilraba Dilmurat. Maaari mo ba akong turuan kung paano siya ligawan? Sa totoo lang, matagal ko nang gusto si Asyung. Ang sumunod ay mas kakaiba pa kaysa sa nauna. Kahit may kasintahan na siya, gusto naman ng kuya niya si Yang Mi. Umaasa siyang makakatulong si Yoon Nanwo na ipakilala siya. Sa kanilang mga hiling, ang sagot ni Yoon Nanwo ay
buhay, sikapin ninyong maging mas mahusay ang inyong mga sarili. Ang masayang buhay ay kailangan ninyong pagsikapan. Kahit na si Yeon Nan-woo, hindi may bibigay ni Yeon Nan-woo ang gusto nila, pero pwede niya silang imbitahan sa concert ni Cheon Yeon-soo. Tinulungan din niya sila na makaupo sa front row sa tulong ng assistant ni Cheon Yeon-soo. Sa gayon, natupad ang maliit nilang pangarap. Pagkatapos ng show, inimbita pa niya ang tatlo na kumain ng hapunan kasama si Cheon Yeon-soo. Pero nagulat sila nang makita nila si Cheon Yeon-soo. Sobrang excited sila na hindi nila alam ang gagawin. Nagunahan sila sa paghubad ng kanilang mga jacket. Pwede bang pirmahan mo ang jacket ko? Pakisulat din ang pinakagwapo si Zuzou. Zuzou, pwede bang magpakita ka naman ng kahihiyan? Pagkatapos mag-ingay ng matagal, gusto lang pala nilang magpapirma. Sa huli, napilitan si Yeon Nan-woo na hubarin ang kanyang jacket. Hinayaan niya si Cheon Yeon-soo na tingnan kung sino ang pinakagwapo. Sa sumunod na segundo, sinunod ni Cheon Yeon-soo ang kanilang hiling. Pinirmahan niya ang mga jacket ng bawat isa. Ang kay Yeon Nan-woo ang pinakanakakaakit sa lahat. Pagkatapos magpapirma, ayaw na nilang isuot ang kanilang mga jacket. Sa gitna ng taglamig, nakasuot sila ng mga panlamig na t-shirt habang kumakain ng hotpot. Para sulit ang pagpunta ng tatlo, nag-alok si Cheon Yeon-soo na magpakuha sila ng group photo. Ito ang pinakamalaking biyaya para sa kanila. Nagunahan sila sa gitna. Mamamatay ako sa pag-ibig sa'yo, bro. Mahal din kita. Sino ka? Tatay ko. Tatay mo. Nahiya si Cheon Yeon-soo at dali-daling tumayo. Hindi niya inaasahan na ang una niyang pagkikita sa kanyang magiging biyenan ay magiging kahiyahiya. Nang makita ang lipstick mark sa mukha ni Yeon Nan-woo, gusto niya itong punasan, ngunit pinigilan siya ng tatay niya. Ito ang epekto na gusto niya. Kinuha niya ang kanyang telepono para kumuha ng litrato at ipadala sa nanay ni Yeon Nan-woo para hindi siya masermonan dahil sa hindi niya paggawa ng anuman. Sumunod si Yeon Nan-woo, agad niyang hinila si Cheon Yeon-soo at sinabihan ang tatay niya na kumuha pa ng maraming litrato. Tuwang-tuwa ang tatay niya sa manugang niya. Ito talaga ang perpektong match. Nang dumating ang assistant, natakot ang tatay niya na baka makaabala siya sa trabaho nila kaya sinabi niyang may gagawin pa siya at umalis na. Nang sandaling iyon, sinisi ni Cheon Yeon-soo si Yeon Nan-woo. Hindi niya man lang sinabi na pupunta ang tatay niya. Ginawa ko iyon para hindi ka maging kabado. Ang hindi inaasahan ni Cheon Yeon-soo ay ang sumunod na pangyayari. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niya na pumunta ang mga magulang niya ng walang abiso. Narinig namin sa probinsya na may nobyo ka na. Ni hindi ka man lang nagpaalam sa amin. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag lang tumingin sa mukha. Maghanap ka ng mas matanda sa iyo para alagaan ka. Hindi niya alam na nasa tapat na ng pinto si Yeon Nan-woo. Gaano na kayo katagal ng batang iyon? Sinasabi ko na, huwag lang tumingin sa mukha. Maghanap ka ng mas matanda sa iyo. Mas matanda siya sa akin at kaya niya akong alagaan. Sa sandaling iyon, wala sa mood si Cheon Yeon-soo na makinig sa sermon ng nanay niya. Gusto na lang niyang agad na ipaalam kay Yeon Nan-woo. Nasa panganib dito. Huwag kang pumunta, ngunit bigla siyang inagaw ng nanay niya ang telepono at sinermonan siya na hindi siya nag-iingat. Sa sandaling iyon, lumabas na si Yeon Nan-woo mula sa elevator. Nag-doorbell siya. Sino yan? Sabik na bubuksan ni Cheon Yeon-soo ang pinto, ngunit hinila siya ng nanay niya at sinabihan ang tatay niya na buksan ito. Marami pa siyang gustong sabihin kay Cheon Yeon-soo. Ang tatay niya ay nagluluto at dahan-dahang binuksan ang pinto habang may hawak na kutsilyo. Nang makita niyang estranghero, agad siyang nag-ingat. Sino ang hinahanap mo, iho? Ang kutsilyo sa kamay ng tatay niya ay talagang nakakatakot kay Yeon Nan-woo, pero naisip niyang nagluluto lang ang tatay niya. Sinabihan siya ng tatay niya, ilagay mo ang mga dala mo at umalis ka na. Sino bang nagbubukas ng pinto sa buong araw? Nang makita ng nanay niya ang gwapong binata, agad siyang natigilan. Si Cheon Yeon-soo. Nagmadali si Cheon Yeon-soo na ipakilala sa kanila na nobyo niya ito. Bumiti rin si Yeon Nan-woo at bumati sa kanila. Napuno ng tuwa ang nanay niya at sinabihan ang tatay niya na magluto na. Siya naman ay nanatiling nakatayo at tiningnan ng mabuti si Yeon Nan-woo. Napakagwapo naman itong batang ito. Nagmadali siyang imbitahan si Yeon Nan-woo na pumasok. Ito ba ang nobyo mo na nagtrending? Gwapo nga. Pagkapasok sa bahay, hindi na maitago ng nanay niya ang kanyang pagiging usisero. Una, tinanong niya kung saan nag-aaral si Yeon Nan-woo. Pagkatapos, tinanong niya kung ilang taon na si Yeon Nan-woo. Pagkatapos, tinanong niya kung ilang kasintahan na ang nagkaroon si Yeon Nan-woo. Cheon Yeon-soo, pang ilang nobya mo siya? Ma'am, si Cheon Yeon-soo po ang una kong kasintahan. Nang marinig ito ng nanay niya, hindi siya makapaniwala. Ang gwapong lalaking ito, dapat ay maraming babaeng nagkakagusto sa kanya. Hindi naman siya normal. Nakatuon lang si Yeon Nan-woo sa pag-aaral niya. Hindi rin naman ako kasing gwapo ni Cheon Yeon-soo. Ngayon ko lang nalaman na si Cheon Yeon-soo ay kasing ganda ninyo. Kahanga-hanga ang mga salita ni Yeon Nan-woo at napangiti ang kanyang magiging biyenan. Habang tinitingnan niya si Yeon Nan-woo, lalo siyang nasisiyahan dito. Bukod sa pagiging gwapo, gusto siya ng mga tao. Sa hapagkainan, patuloy na nilalagyan ng pagkain ng mag-asawa si Yeon Nan-woo. Hindi nila pinapansin ang kanilang anak. Sa isang kisap mata, naubos na ang lahat ng niluto ng tatay niya. Hindi nakapagsalita si Yeon Nan-woo. Gusto ko ang mga taong may malakas na gana sa pagkain. Gusto mo ba ako? Ayos ka lang bro, buhay ka pa ba? Sabay na nakita ni Taro ang pagmamahala ni Cheon Yeon-soo at Yeon Nan-woo. Nais niya rin ang isang mainit na relasyon. Ngunit narinig niyang aalis si Masansan na kanyang gusto ngayong gabi. Kailan pa yan nangyari? Hindi ko rin alam. Basta, ngayon ang flight niya. Kaya tumakbo siyang papalabas. Pagkalabas niya ng gusali, nakita niya si Masansan na sumakay sa kotse. Sa sandaling iyon, pinagsisihan niya ng husto. Pinagsisihan niyang hindi niya sinabi ang pag-ibig niya ng mas maaga. Nalulungkot siya nang makita niya ang isang pares ng paa na lumalapit sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, hindi niya inaasahang si
Masansan iyon. Ngunit nang tuluyan nang lumitaw si Masansan sa harap niya. Bilisan mo, kung hindi ka magsasabi, aalis na ako. Teka, gusto kita, huwag kang umalis. Kung hindi siya pinilit ni Masansan, hindi niya alam kung kailan pa siya magtatapat. Na-miss na kita, sabi ni Yoon Nanwo na hindi siya susunduin pero bigla siyang dumating. Akala ni Chun Yonso, gusto siyang sorpresahin ni Yoon Nanwo. Anong ginagawa niyo, Tay? Nagkataon lang, sana ay maging invisible na lang si Chun Yonso. Napahiya na naman siya sa harap ng kanyang magiging biyenan. Pero tuwang-tuwa si Yoon Nanwo. Nang tanungin siya ni Chun Yonso, nalaman niya na sinundo nila ng tatay niya ang nanay niya dahil uwi ito ngayon. Naramdaman ni Chun Yonso na siya ay sobra at gusto na niyang umalis, ngunit ayaw ni Yoon Nanwo. Nang makita ito ng tatay niya, sinabi niya, may isang oras pa bago dumating ang flight ng nanay niya. Hayaan na lang siyang maghintay dito. Sinabihan niya silang umuwi na muna. Naisip ni Chun Yonso na hindi ito tama. Gusto mo bang makita ng mabilis ang nanay niya? Sabi ng tatay niya na okay lang. Marami pa namang pagkakataon para magkita-kita. Di nagtagal, nag-usap na ang dalawang pamilya sa hapagkainan para pag-usapan ang kasal. Sinabihan ng nanay niya si Chun Yonso na maging mapagbigay kay Yoon Nanwo dahil mas bata siya. Ngunit sinabi ng lola niya na kahit mas matanda si Chun Yonso, babae pa rin siya. Kailangan mo siyang alagaan. Sinabihan sila ni Yoon Nanwo na huwag mag-alala. Aalagaan niya si Chun Yonso. Nang pupunta si Chun Yonso sa banyo, tinawag siya ng nanay niya at binigyan siya ng regalo. Pagbukas niya, isang perlas na kwintas. Umaasa siyang mamahalin nila ang isa't isa, pahahalagahan ang bawat isa, at huwag basta-basta susumpo. Sinabi ni Chun Yonso na huwag siyang mag-alala, magiging maayos silang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis si Yoon Nanwo papuntang ibang bansa para mag-aral ng kalahating taon. Sa panahong ito, sa tuwing nami-miss niya si Chun Yonso, tinitingnan niya ang litrato nilang magkasama. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata. Ngayon ang araw ng pagbabalik ni Yoon Nanwo sa China. Nakasalubong pa niya si Jung Seok-kyung sa eroplano. Maagang pumunta si Chun Yonso sa airport at naghanda para salubungin si Yoon Nanwo. Ngunit sa susunod na segundo, narinig niya na ang eroplano ni Yoon Nanwo. Ang eroplano ni Yoon Nanwo ay nakaranas ng malakas na hangin. Ang oras ng pagdating ay na-delay ng kalahating oras. Sobra siyang nag-alala, hindi siya matawagan. Ang eroplano ay nasa gitna pa rin ng kaguluhan. Inilabas ni Yoon Nanwo ang handa na niyang singsing na brilyante mula sa kanyang bulsa. Kung makakalapag kami ng ligtas, gagawin ko siyang masaya habang buhay. Sinabihan siya ni Jung Seok-kyung na huwag siyang mag-alala. Walang mangyayaring masama, buti na lang at walang nangyaring malaking trahedya. Kahit may maliit na aberya, ligtas pa rin silang nakalapag. Pagkatapos muling makita ang mahal sa buhay, naramdaman nilang dalawa na natagpuan na nila ang nawawalang parte ng kanilang sarili. Niyakap nila ang isa't isa. Nang halos hindi na sila magkita, hindi na naghintay pa si Yoon Nanwo. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas, kaya lumuhod siya at inilabas ang singsing na brilyante na kanyang inihanda at nag-propose kay Chun Yonso. Chun Yonso, papakasalan mo ba ako? Sobrang na-excite si Chun Yonso at umiyak. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay. Dahan-dahang isinuot ni Yoon Nanwo ang singsing na brilyante sa kanyang daliri. Ito na ang katapusan ng pelikula. Salamat sa panonood ninyo.